Kabanata 1921 Empyrean Exalt Training Ground. Ang binatang may itim na buhok ay si Grand Empyrean Dao Yi. Tiningnan niya si Wang Lin, at ang kanyang mga salita ay naglalaman ng isang kakaibang lakas na magpaparamdam sa sinumang makarinig ng walang hanggang paghanga at paniniwala. Parang ang kanyang mga salita ay ang alituntunin ng mundo at ang kanyang tinig ay ang pangako ng langit. Hindi ako mamamatay, hindi ka mamamatay. Ito ay isang mabigat na pangako na ibinigay ni Grand Empyrean Dao Yi upang hikayatin si Wang Lin. Bagamat siya ay mukhang kalmado at walang kibo, ang pangako na ito ay may kabigatan. Nang marinig ng matandang ninuno ng Devil Dao Sect ang pangako mula kay Grand Empyrean Dao Yi, nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang mga alon ng emosyon ay kumalabit sa kanyang puso at tiningnan niya si Wang Lin ng may komplikadong ekspresyon. Sumusunod siya kay Grand Empyrean Dao Yi ng higit sa 10,000 taon at may malabo na pag-unawa kay Grand Empyrean Dao Yi. Ang ganitong klase ng pangako ay bihirang mangyari mula sa kanya. Dapat sabihin na nang hirangin siya ni Grand Empyrean Dao Yi, ang sinabi lang niya ay, hindi ako mamamatay at hindi ka mamamatay sa loob ng 100,000 taon. Ngunit sa sandaling ito, napansin ng matandang ninuno ng Devil Dao Sect na walang oras na idinagdag sa mga salita ni Grand Empyrean Dao Yi. Ang talagang sinabi niya ay, hindi ako mamamatay, hindi ka mamamatay. Ang kahulugan ng pangungusap na ito ay napakalaki. Ang taong ito ay nakamtan ng mataas na pagpapahalaga mula sa kaluluwa ng Heavenly Ball at may kapangyarihang malapit sa isang Empyrean Exalt. Kapag suot ang Soul Armor, ang kanyang antas ng pagsasanay ay halos katulad ng Ascendant Empyrean. Ang taong ito, hindi nakakapagtaka na pinapahalagahan siya ni Grand Empyrean Dao Yi ng ganito. Ang matandang ninuno ng Devil Dao Sect ay napabuntong hininga sa kanyang puso. Tahimik na nag-isip si Wang Lin. Si Grand Empyrean Dao Yi ang unang Grand Empyrean na nakatagpo siya, at narinig niya ang pangako sa mga salitang iyon. Grand Empyrean, napakahalaga ng bagay na ito sa akin. Hindi ko agad matutukoy at kailangan kong mag-isip. Nagsaludo si Wang Lin at yumuko kay Grand Empyrean Dao Yi. Ayaw ni Wang Lin na magdesisyon matapos lang makatagpo ng isang Grand Empyrean. Gayun din, matapos makipaglaban sa matandang ninuno ng Devil Dao Sect, naging aware siya sa mga paraan ng mga Empyrean Exalts. Alam niyang hindi siya sikat, kaya kailangan niyang magtamo ng higit na kasikatan. Tanging matapos maging mas kilala at pumili ng Grand Empyrean na susundan, mababawasan ang panganib ng pagpasok sa Imperial City. Tiningnan ni Grand Empyrean Dao Yi si Wang Lin. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at tila kayang basahin ang mga iniisip ni Wang Lin at ngumiti. Bibigyan kita ng oras. Sa iyong kapangyarihan, maaari mong subukan ng Empyrean Trials. Kung makakatalo ka sa ika-9 na level, babalik ako upang makita ka muli. Pagkatapos nito, tumingin siya sa matandang ninuno ng Devil Dao Sect at pagkatapos ay bumalik sa kanyang Dao Robe. Matapos umalis si Grand Empyrean Dao Yi, muling kumilos ang lahat ng mga bagay na naka-freeze. Bumalik sila sa kanilang orihinal na landas. Bumagsak ang alikabok at humaplos ang hangin. Habang ang paligid ay bumangon muli, nawala ang pressure na nagpasabog kay Wang Lin. Parang wala na ring nangyaring anumang bagay. Napabuntong hininga ang matandang ninuno ng Devil Dao Sect at nagsaludo kay Wang Lin. Tapos na ang usapin tungkol sa Devil Dao Sect, ngunit ikaw ay nakaligtaan ng pagkakataon na agad sundan si Grand Empyrean Dao Yi, alas. Ang mga malalakas ay laging naggalang sa isa't isa. Ang matinding laban nila ng dalawa ay nagbigay galang sa red-haired old man kay Wang Lin. Pagkatapos niyang magsalita, lumiko ang matandang may pulang buhok at humakbang patungo sa pag-alis. Fellow cultivator, sandali. Ang dahilan kung bakit ko winasak ang Devil Dao Sect ay dahil ang buong sekta ay ginamit ang kanilang buong kapangyarihan upang ilagay ako sa isang buhay o kamatayang sitwasyon, hindi lang isang tao, dahan daw ang sinabi ni Wang Lin. Bihira siyang magpaliwanag, ngunit ang matandang ninuno ng Devil Dao Sect ay nakamtan ng respeto ni Wang Lin. Tumigil ang matandang may pulang buhok at nag-isip ng sandali. Kalimutan mo na. Ang mundo ay isang siklo ng karma. Ang pagwasak mo sa Devil Dao Sect ay isang sakuna lamang para sa Devil Dao Sect, ngunit pinalaya rin ito ako mula sa mga karaniwang bagay. Mula ngayon, maaari ko nang ituon ang aking sarili sa paghahanap ng Dao. Napabuntong hininga ang matandang may pulang buhok at tumingin kay Wang Lin. Si Grand Empyrean Dao Yi ay labis na pabor sa kanyang sariling mga tao, higit pa kaysa sa ibang mga Grand Empyreans. Sa iyong kasalukuyang lakas, ang pagpili na sundan si Grand Empyrean Dao Yi ay isang magandang pagpipilian. Sa mga Grand Empyreans, si Celestial Emperor Grand Empyrean 8 Extremes ang pinakamayabang. Si Grand Empyrean Geo din ng Central Continent ay ang pinakamapang-api. Si Grand Empyrean Wufeng ng Northern Continent ay pinakapiki, at maliban sa Ascendant Empyreans, bihira niyang kuhanin ng mga Empyrean Exalts. At si Grand Empyrean Gemini ng Purple Dao Sect ng Eastern Continent, dati siyang pinakamalakas sa mga Grand Empyreans. Ngunit sa huling reincarnation, nahati ang kanyang kaluluwa at naging dalawang tao.
Hindi na siya makakabawi sa buhay na ito. Bagamat sinasabi na ang kanyang personalidad ay napakamahinahon, hindi siya magiging aking pagpipilian. Alam ng matandang may pulang buhok na kumpara sa isang Empyrean Exalt, ang Devil Dao Sect ay parang langgam lang. Hindi karapat-dapat makipag-away sa isang Empyrean Exalt para sa Devil Dao Sect. Ang pinakamahalaga, ang Empyrean Exalt na ito ay labis na makapangyarihan. Kaya't binanggit niya ang mga bagay na alam ng Empyrean Exalts upang mawala ang hindi pagkakasunduan kanina. Hindi alam ni Wang Lin ang bagay na ito noon. Bagamat hindi siya naapektuhan, pagkatapos marinig ito, siya ay naapektuhan. Salamat, fellow cultivator, sa impormasyon. Nagsaludo si Wang Lin. Mayroon ding Empyrean Trial, dahil ako ang unang Empyrean Exalt na nakipaglaban sa iyo, malamang hindi mo pa alam ang Empyrean Trial. Isa itong kakaibang lugar na nilikha ng Celestial Ancestor. Isa itong espasyo na hiwalay sa mundong ito kung saan ang mga Empyrean Exalt na nagpapalaki ng lakas ay makakakuha ng tamang paghusga sa kanilang kalakasan. Ang matandang may pulang buhok ay nagpatuloy, ang Empyrean Trial ay may kabuuang 19 na layer, at tanging ang mga Empyrean Exalts lang ang makakasentro. Sa aking level ng pagsasanay 500 taon na ang nakakaraan, sinubukan ko minsan, ngunit nakatawid lang ako sa ikatlong layer at nabigo sa ikaapat. Ang Empyrean Trial. Nilapitan ni Wang Lin at ikinuyom ang mga mata. Narinig na niya si Grand Empyrean Dao Yi na binanggit ito kanina, ngunit hindi niya alam kung ano ito. Ngunit pagkatapos marinig mula sa matandang may pulang buhok, naintindihan niya ito ng kaunti. Narinig ko kay Grand Empyrean Dao Yi na ang Empyrean Trial ay nilikha ng Celestial Ancestor at kinopya ang Immemorial God Realm. Kung makakatalo ka sa ika-19 na layer, tataas ang pagkakataon mong maging isang Grand Empyrean pagkatapos pumasok sa Immemorial God Realm. Matagal ng panahon, si Grand Empyrean Wu Feng ay nakatawid sa ika-19 na layer. Pagkatapos, sa isa sa mga pagbukas ng Immemorial God Realm, siya ay pinalad at naging isang Grand Empyrean. Hindi ikinubli ng matandang may pulang buhok ang mga bagay na ito. Kahit hindi niya ito ipaliwanag, matutunan din ni Wang Lin ito kapag nakipag-ugnayan siya sa ibang Empyrean Exalts. Hindi ito mga sikreto. Agad na nagtanong si Wang Lin, paano ako makapasok sa Empyrean Trial? Ang matandang may pulang buhok ay tumingin sa langit at mabagal na nagsabi, napakadali lang. Basta't makuha mo ang pagpapahalaga ng Immortal Astral Law bilang isang Empyrean Exalt, kailangan mo lang maghanap ng ligtas na lugar sa lupain ng mga Celestial. Pagkatapos ay lumipad patungo sa langit kasama ang iyong orihinal na kaluluwa ng mabilis. Pagkatapos ng 60 hininga ng oras, makakapasok ka sa Empyrean Trial na nilikha ng Celestial Ancestor. Usap-usapan na sa lupain ng mga Ancients, kinopya ng Ancient Ancestor ang Immemorial God Realm at gumawa ng angkop na lugar ng pagsubok para sa Ancient Clan. Mayroon ding usap-usapan na sa itaas ng dalawang pagsubok na ito ay may Grand Empyrean Trial na nilikha ng dalawang Ancients ng magkasama. Ngunit isa itong rumor at hindi ko alam ng marami. Natapos magsalita ang matandang may pulang buhok at nagsaludo kay Wang Lin. Fellow cultivator, sinabi ko na ang kailangan kong sabihin. Column. Hindi man lang tinignan ng matandang may pulang buhok ang Devil Dao Sect na naging guho. Sa isang iglap, siya ay naging isang sinag ng liwanag at naglaho. Nanatili pa rin si Wang Lin at tahimik na tiningnan ng paligid matapos umalis ang matandang lalaki. Tiniyak niyang tinanggihan niya ng buong desisyon si Grand Empyrean Dao Yi at iniwasan ang pagkakataong iyon, ngunit hindi siya nagsisisi. 5 Grand Empyreans. Bukod kay Celestial Emperor at Dao Yi, mayroon pang 3, sa kasalukuyang lakas ko, nakamtan ko ang ilang kabataran matapos makipaglaban sa aking unang Empyrean Exalt. Ang mas marami kong makakalaban na Empyrean Exalts, mas lalaki ang aking kasikatan. At pati na rin ang Empyrean Trial, hindi ko inaasahan na mayroon palang ganitong lugar sa Immortal Astral Continent. Hindi ko lang alam kung ang sinabi ng matandang ninuno ng Devil Dao Sect ay totoo o hindi. Umupo si Wang Lin at nag-isip. Nasa guho siya, paulit-ulit na iniisip ang laban niya laban sa matandang ninuno ng Devil Dao Sect at ang suntok mula kay Grand Empyrean Dao Yi sa kanyang isipan. Patuloy na bumalik sa kanyang isipan ang suntok na iyon hanggang sa ito ay palitan ng lahat. Si Wang Lin ay ganap na nadala ng suntok mula kay Grand Empyrean. Ang suntok na iyon ay tila malambot, ngunit naglalaman ng lakas na hindi kayang maunawaan ni Wang Lin. Ang oras ay lumipas at ilang buwan ang lumipas sa isang iglap. Sa mga buwan na iyon, nakaupo si Wang Lin doon, hindi kumilos, ngunit may proteksyon sa paligid niya na nagpapahirap sa kahit na sino na lumapit. Ang mga nagbalik na cultivators ng Devil Dao Sect ay nakakita ng mga guho ng Devil Dao Sect at nanginig ang kanilang mga puso, lalo na nang makita nila si Wang Lin. Ang iba ay nakilala siya. Gayunpaman, hindi sila makalapit sa proteksyon, at pagkatapos ng ilang sandali, mabilis silang nagkalat sa takot. Ngunit ang ilang mga miyembro ng Devil Dao Sect ay hindi umalis. Nanatili sila sa malayo at hindi lumapit. Si Wang Lin ay umupo roon ng 1 taon.
Ang isang taon na ito ay dumaan lang sa kanya ng mabilis. Sa isang araw pagkatapos ng isang taon, dahan-daang binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Tiningnan niya ang langit at kumikislap ang kanyang mga mata. Ang suntok na iyon, inisip ko ang bawat posibleng paraan upang labanan iyon. Inulit ko ito ng milyon-milyon, ngunit hindi ko ito nalamang kahit isang beses, isa lang iyon sa divine sense ni Grand Empyrean Dao Yi. Napabuntong hininga si Wang Lin. Ang kasiyahan mula sa pagtaas ng kanyang antas ng pagsasanay ay nawala na. Kumpara kay Grand Empyrean, siya ay masyadong mahina. Ngunit, kahit ganito, marami pa rin akong natutunan, lalo na sa laban-laban sa matandang ninuno ng Devil Dao Sect. Ang pagsasanib ng Dao sa katawan at isang suntok na naglalaman ng 27 spells. Maaari ko itong gayahin at matutunan. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Ang laban na ito ay nagbigay sa kanya ng malaking kabataron. Kailangan kong maghanap ng lugar upang magnilay-nilay sandali. Sa antas ng pagsasanay ni Wang Lin, maaari siyang pumunta kahit saan sa lupain ng mga celestial. Sa sandaling ito, tumayo si Wang Lin at tiningnan ang mga guho sa paligid. Natural niyang naramdaman ng mga miyembro ng Devil Dao Sect na nagbalik mula sa Heavenly Bull Continent. Kalimutan mo na. Naglakad si Wang Lin pasulong at agad siyang nawala. Kabanata 1922 ang unang matandang kaibigan. Ang imperial na utos mula sa Celestial Emperor ay nag-utos kay Wang Lin na makipagkita sa kanya sa imperial na lungsod, ngunit wala itong itinakdang petsa, kaya't natural na hindi agad pupunta si Wang Lin. Mabilis na lumipas ang 3 taon. Sa loob ng 3 taon, si Wang Lin ay lumikha ng isang yungib sa ilalim ng malawak na desyertong nasa Meng Earth Continent. Doon siya naupo at nagmuni-muni ng lahat ng kaalaman na nakuha niya mula sa pakikipaglaban sa matandang ninuno ng Devil Dao Sect. Matapos ang 3 taon sa ilalim ng disyerto, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng mga bituin. Dahil sa aking antas ng pagsasanay ng walang soul armor, ang aking suntok ay maaari lamang maglaman ng 9 na spell sa pinakamataas. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at piniga ito. Isang mahinang ugong ang nagmula sa kanyang palad. Gayunpaman, ang aking suntok ay mas malakas kaysa noong 3 taon na ang nakalipas. Kung haharapin ko ang matandang ninuno ng Devil Dao Sect muli ng walang soul armor, kayang-kaya ko nang tapatan ang kanyang unang suntok. Noong unang nakipaglaban si Wang Lin laban sa unang suntok ng matandang ninuno ng Devil Dao Sect, napilitan siyang umatras ng 3 hakbang. Ngayon, matapos ang 3 taon, bagamat nanatili ang kanyang antas ng pagsasanay, tumaas ng malaki ang kanyang lakas sa labanan. Sayang, matapos ang 3 taon ng pagmamasid, natutunan ko na ang mga origin soul ng Golden Exalts ay magbibigay daan lamang sa akin na lumikha ng hanggang 6 na spell veins, at kailangan ko ng 9 para dito. Malinaw na naramdaman ni Wang Lin ang lakas ng rapid spell art sa kanyang laban sa matandang ninuno ng Devil Dao Sect. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit malakas ang spell na ito ay dahil ang mga spell veins na nilikha ni Wang Lin ay may mataas na kalidad. Ngunit ang mas mataas na kalidad, mas mahirap lumikha ng bagong spell veins. Ang origin soul ng Sect Master ng Devil Dao Sect ay nagbukas ng ika-4 at ika-5 spell veins, ngunit ang ika-5 spell vein ay nangangailangan ng 9 na Golden Exalts. Talaga namang, sobrang hirap lumikha ng mga bagong spell veins. Ang ika-6 na Veno ay nangangailangan ng 9 na Golden Exalts, ang ika-7 ay nangangailangan ng 9 na Empyrean Exalts. Ang ika-8 kaya ay nangangailangan ng 9 na Ascendant Exalts. Kung ganoon, ang ika-9 kaya ay nangangailangan ng 9 na Grand Empyreans. Siguro ang ika-9 ay mangangailangan lamang ng isang Grand Empyrean. Si Wang Lin ay ngumiti ng mapait. Ang rapid spell art ay kailangang sanayin. Ito ay labis na makapangyarihan at pinapayagan akong gamitin ang aking buong lakas. Ang aking tunay na antas ng pagsasanay ay nasa unang yugto pa lamang ng Void Tribulan. Dahil sa limitasyong ito, ang aking kamao ay kayang magsanib lamang ng 9 na spell. Kailangan kong makuha ang mga metal at kahoy na essence at bumuo ng kanilang mga true bodies. Pagkatapos, kapag pinagsama ang 5 elemento, undat ang aking antas ng pagsasanay sa kalagitnaang yugto ng Void Tribulan. Pagkatapos ay maaari ko ng pagsamahin ng mas marami pang spell. Hindi ko lang alam kung ilang spell ang magagawa kong pagsamahin kapag umabot ako sa kalagitnaang yugto ng Void Tribulan. Bilang karagdagan dito, kailangan kong makipaglaban sa mas maraming Empyrean Exalts at makuha ang atensyon ng ibang mga Grand Empyreans. At saka, kailangan kong maghanap ng impormasyon tungkol sa Empyrean Trial at alamin kung totoo nga ang sinabi ng matandang ninuno ng Devil Dao Sect. Sumik ang mga mata ni Wang Lin at tumayo siya mula sa 3 taon ng pag-upo. Kailangan kong pumunta sa Empyrean Trial at makita kung ilang antas ang kaya kong masira gamit ang aking kasalukuyang antas ng pagsasanay. Mabilis na lumitaw ang katawan ni Wang Lin sa disyerto. Inilay niya ang kanyang manggas at isang Sea Dragon ang lumitaw sa ilalim niya. Ang Sea Dragon ay umatungal at nagpakita ng galang. Tahimik ang ekspresyon ni Wang Lin nang umakyat siya sa ulo ng Sea Dragon.
Ang Sea Dragon ay tumakbo at agad na nawala sa walang bakas. Ang Ming Earth Continent ay may dalawang sektang. Isa ay ang Earth Sect at ang isa ay ang Ming Earth Sect. Pareho silang bahagi ng 9 na sekta at 13 faction, ngunit pareho lamang silang may Golden Exalts, walang Empyrean Exalts. Si Wang Lin ay nakaupo sa Sea Dragon at tiningnan ang pagpapakilala ng Ming Earth Continent mula sa shell ng pagong. Kahit na kailangan ko ng mga origin souls ng Golden Exalts, wala namang alitan sa pagitan ko at ng dalawang sektang ito, kaya't kalimutan na lang natin. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at nagpadala siya ng mensahe ng Divine Sense. Ang Sea Dragon sa ilalim niya ay lumipad patungo sa Heaven Continent na konektado sa Ming Earth Continent. Bilang gabay ng pagong, ang Heaven Sect ng Heaven Continent ay mayroong Empyrean Exalt. Ngunit, kahit na ang mapa sa shell ng pagong ay mukhang malaki, isa lamang itong bahagi ng mapa. Kailangan kong pumunta sa dalawang sektang nasa Ming Earth Continent upang makuha ang kanilang mga Jade Map. Kung pumasok si Wang Lin sa Ming Earth Continent noong nakaraang antas ng pagsasanay niya, ang dalawang sektang ito ay magiging malalaking halimaw na ayaw niyang pukawin, kaya't maingat niyang iiwasan ang mga ito. Ngunit iba na ngayon. Sa kanyang pananaw, mga ordinaryong sekta lamang sila at wala nang nakakatakot sa kanila. Ang lugar na ito ay pinakamalapit sa Earth Sect, kaya't doon na tayo magtutungo. Ang mapa ay lumitaw sa isip ni Wang Lin, at ilang saglit lamang, ang Sea Dragon ay lumihis ng direksyon. Lumipad ito patimog silangan at nawala sa walang bakas. Ang Ming Earth Continent ay karamihang tinatakpan ng mga disyerto, at ang mga disyertong ito ay parang dagat. Kapag dumaan ang isang bagyo, malalaking buhawi ng buhangin ang lilipad, na nagdudulot ng nakakatakot na mga sandstorm. Ang mga sandstorm ay maaaring mahina o malakas. Ang mahihinang bagyo ay maaaring magpatawa sa isang mortal, ngunit ang malalakas na sandstorm ay magpapanginig sa mga cultivator at agad na iiwas. Dahil ang sandstorm ay naglalaman ng isang kakaibang magnetic force na may malaking epekto sa mga cultivator. Maaaring itong hilahin ng isang cultivator, at hindi kahit ang kanilang origin soul ay makakaligtas. Sa kabutihang palad, ang mga sandstorm na naglalaman ng ganitong magnetic force ay bihira. Malalaki ito at makikita mula sa malayo, kaya't may oras para umiwas. Ngunit sa silangang bahagi ng kontinente, may isang rehiyon na palaging tinatakpan ng isang sandstorm. Bawat 100 taon, ang sandstorm ay sumabog ng buong lakas nito, at halos walang makikita sa rehiyong iyon sa panahong iyon. Karaniwan, ang lugar na ito ay madilim at tinatakpan ng sandstorm. Mahirap pumasok doon maliban kung may espesyal na paraan. Sa gitna ng kakaibang sandstorm na ito, may isang sekta na sikat sa buong Ming Earth Continent, ang Earth Sect. Sa Ming Earth Continent, maraming mga sekta, ngunit ang Earth Sect at ang Ming Earth Sect lamang ang mga ulo ng kontinente. Walang nang ahas na pukawin ng mga sekta na ito, at sila ang nagko-control sa buong Ming Earth Continent. Sa oras na ito, sa sandstorm kung saan matatagpuan ang Earth Sect, madilim ang buong mundo. Isang malaking Sea Dragon ang lumitaw, at si Wang Lin ay nakaupo sa ulo nito. Nang dumaan sila sa sandstorm, narinig ang isang malakas na sigaw ng hangin. Bagamat ang hangin ay labis na malakas, hindi ito nakapagpatagilid ni isang hibla ng buhok ni Wang Lin. Parang ang katawan ni Wang Lin ay isang ilusyon at hindi tunay. Tungkol naman sa Sea Dragon, hindi nito alintana ang hangin. Ipinakita nito ang isang malamig na tingin at tumitig sa kailaliman ng sandstorm. Ramdam ang sandstorm, ito ay naglalaman ng lakas ng hangin at lupa. Tahimik na pinayagan ni Wang Lin ang Sea Dragon na magpatuloy. Habang ang hangin ay dumadaos-dos sa kanyang harapan, ang buhangin na lumapit kay Wang Lin ay kusa na nagbigay daan at kumalat. Magaan nilang tinahak ang direksyon patungo sa gitna ng sandstorm. May isang kulay dilaw na liwanag na sumasaklaw sa isang lugar ng libu-libong kilometro na pumipigil sa sandstorm na pumasok. Ang lugar na iyon ay ang Earth Sect. Ang buong Earth Sect ay parang isang hardin ng Eden, at mukhang espesyal sa loob ng sandstorm. May mga bundok, umaagos na tubig, at mga pavilion na naruroon. Mayroon ding maraming disipulo na lumilipad sa paligid ng lugar. Ang Earth Sect ay may hindi hihigit sa 30,000 disipulo, na malayo sa ibang 9 na sekta at 13 faction. Ang Earth Sect ay tumatanggap lamang ng mga talentadong disipulo at hindi mga ordinaryong tao. Ang mga disipulo ay may mahigpit na hierarkiya, at mayroon lamang 9 na ranggo. Kasabay nito, ang mga resources na ibinibigay sa bawat disipulo ay malayo kaysa sa ibang sekta dahil mayroon lamang 30,000 disipulo. Ginugol nila ang lahat ng kanilang mga resources upang pagyamanin ang mga disipulong ito, lalo na ang mga may higit na talento. Ang Earth Sect ay nakalikom ng isang hindi masukat na halaga ng mga resources. Sa loob ng Earth Sect, ang bilang ng mga ranggo 1 na miyembro ng sekta ay mababa, wala pang 100 tao. Ang ranggo 9 na miyembro ng sekta ay pinakamataas, na may higit sa 20,000. Sa oras na ito, kung saan matatagpuan ang mga ranggo 5 na miyembro ng sekta, mayroong isang magandang pavilion.
May dalawang cultivator na nakaupo sa loob. Isa ay isang lalaki at ang isa ay isang babae. Ang lalaki ay mukhang nasa 30 taong gulang. Siya ay napakagwapo ngunit may malamig na aura. Ang kanyang antas ng pagsasanay ay hindi mataas, nasa ikalawang hakbang lamang ng Nirvana Scryer. Ang babae sa tabi niya ay hindi nag-aaral ngunit tinitingnan ng lalaki sa tabi niya ng isang malambing na tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ngunit sa eksaktong sandaling iyon, ang lalaki na nakaupo ay malakas na kumilos. Ang kanyang mukha ay naging magulo, tila siya ay labis na nasaktan, at umungol siya ng mahina. Ang biglaang pagbabago na ito ay nagdulot ng pagbabago sa ekspresyon ng babae. Agad niyang inilagay ang kamay sa dibdib ng lalaki at ipinasok ang kanyang lakas ng pagsasanay sa katawan nito. Matapos ang ilang saglit, ang sakit sa mukha ng lalaki ay hamupa at bigla siyang nagmulat ng mga mata. Sa isang maikling panahon, ang katawan niya ay nabasa ng pawis. Pinunasan ng babae ang pawis mula sa noo ng lalaki habang kinakagat ang kanyang labi at malambing na nagsabi, "Ikaw. Sinubukan mo na ang maraming beses, huwag mo nang subukan ulit." Ang panaginip na iyon, talagang mahalaga ba? Tahimik na nagmuni-muni ang lalaki at tumingin sa bintana. Pagkalipas ng mahabang panahon, siya ay nakapagpigil na. Mahalaga ang panaginip na iyon. Mas mahalaga pa kaysa sa akin. Kinagat ng babae ang ibabang labi hanggang sa magdugo. Nagkaroon ng kalituhan sa mga mata ng lalaki. Ang panaginip na iyon ay kasama ko na ng halos 200 taon. May isang tao sa panaginip na iyon. Hindi ko makita ang mukha niya, ngunit parang ako'y nabuhay para lamang sa kanya. Parang siya ang aking asawa sa nakaraan kong buhay. Panaginip lamang iyon, Ching, panaginip lamang iyon. Ang mga luha ay pamatak mula sa mata ng babae habang tinitingnan niya ang lalaki na minahal niya ng higit sa 100 taon. Panaginip lang ba, ang lalaking si Ching ay mas lalong naguluhan. Panaginip lang, ang babae ay umiyak habang niyayakap ang lalaki na parang takot siyang mawalan siya. Patuloy siyang nagsasabi ng mga salitang iyon. Panaginip lang ba talaga, pumikit ang lalaki. Sa sandaling iyon, habang ang lalaki ay naguguluhan, si Wang Lin ay tahimik na lumilipad sa ibabaw ng liwanag na kurtina. Lumipad siya sa pamamagitan ng nagngangalit na sandstorm at naramdaman ang magnetic force sa loob, ngunit maaari niyang baliwalain ito. Tumigil ang Sea Dragon habang daladala si Wang Lin at nanatili itong hindi kumikilos sa hangin. Gayunpaman, ang mga mata ng Sea Dragon ay matalim na tumitig sa Earth Sect na nasa harapan. Earth Sect Master, matandang ninuno, magtulungan na kayo. Sa sandstorm, ang divine sense ni Wang Lin ay kumalat na parang kulog sa buong Earth Sect. Naramdaman ito sa puso ng bawat cultivator, pati na ang naguguluhang lalaki. Kabanata 1923 Pagpupulong. Ang boses ni Wang Lin ay umalingongo sa buong mundo. Hindi na kayang pigilan ng walang katapusang buhawi na pumapalibot sa Earth Sect ang kanyang tinig. Lahat ng bagay ay tila nagyelo sa harap ng kanyang boses. Ngunit, tila lang itong nagyelo, dahil ang hangin at buhawi ay patuloy na gumagalaw. Gayunpaman, ang kanyang divine sense ay nagdulot ng isang unos na yuminig sa kaluluwa ng lahat ng mga cultivator sa Earth Sect. Sa ilalim ng kanyang divine sense, mas malakas ang naramdaman ng mga cultivator na may mataas na level ng cultivation. Ang matandang ninuno ng Earth Sect ay nasa Golden Exalt stage. Bagaman hindi pa umaabot sa Golden Exalt ang Sect Master, siya ay isang huling yugto ng Void Tribulant Cultivator. Sila ang dalawa sa pinakamakapangyarihang cultivator sa Earth Sect. Sa sandaling iyon, ang Sect Master ng Earth Sect ay kasalukuyang pinapagalitan ng kanyang 3 disciples. May seryosong ekspresyon siya at galit na pinapagalitan ng isa sa mga ito. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng pressure na nagpatarantang mga disciples. Ngunit sa sandaling iyon, kumalat ang divine sense ni Wang Lin. Hindi niya nais na makasakit ng sinuman, kaya ang 3 disciples na may mababang cultivation level ay nakayang labanan ito, ngunit ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago at naramdaman nilang parang may hangin na dumaan. Gayunpaman, ang ekspresyon ng Sect Master ng Earth Sect ay labis na nagbago. Nararamdaman niyang parang daan-daang libong kidlat ang sumabog sa kanyang isipan at parang ang mundo ay bumabagsak sa kanya. Ang kanyang katawan ay nanginginig at mabilis siyang lumabas ng sect ng walang pag-aalinlangan. Hindi siya naglakas loob na hindi lumabas, hindi siya naglakas loob na sumuway. Nandyan din ang Golden Exalt ng Earth Sect. Palagi siyang nagpupractice ng closed-door cultivation at hindi basta-basta lumalabas. Sa sandaling ito, nakaupo siya at naramdaman ang isang malakas na tunog sa kanyang puso. Ang divine sense ni Wang Lin ay napakalakas at pilit na dumaan sa lahat ng hadlang para umalingongo sa kanyang puso. Ang matandang ninuno ng Golden Exalt ng Earth Sect ay nagbukas ng kanyang mga mata, puno ng gulat at takot. Empyrean Exalt. Sa sandaling iyon, naramdaman ng Golden Exalt na parang bumabagsak ang mundo sa harap niya. Parang isang piraso ng bagay na kailangan lang damapo sa kanya para siya ay bumagsak. Ang takot ay tumakip sa kanyang isipan. Agad siyang nag-teleport palabas ng Earth Sect.
Bukod sa kanila, sa isang pavilion sa rank 5 na rehiyon, ang lalaking si Ching ay nakaramdam din ng divine sense na ito. Ang kanyang katawan ay nanginginig at siya ay lalong naguguluhan kaysa dati. Hindi lamang siya, kundi pati ang babae na nasa tabi niya ay nanginig, at isang kislap ng kalituhan ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang buong sect ng 30,000 disciples ay nakaramdam ng panginginig sa kanilang isipan, ngunit dahil ito ay sa paggalang. Ang kalituhan ay tanging lumitaw sa lalaki at babae. Ngunit, hindi nila alam na sa sandaling iyon, pareho silang may magkatulad na hitsura. Sa labas ng Earth Sect, tahimik na nakatayo si Wang Lin sa harap ng Sea Dragon at tinitingnan ng buhawi sa kanyang harapan. Lumitaw ang matandang ninuno ng Earth Sect, sinundan ng isang sinag ng liwanag na siyang Sect Master ng Earth Sect. Nang lumitaw ang Golden Exalt na matandang ninuno, nakita niya ang Sea Dragon sa ilalim ni Wang Lin. Sa sandaling nakita niya ang dragon, parang tumalon ang kanyang puso. Ang Sea Dragon ay katumbas ng isang Golden Exalt na cultivator, at isang malakas pa. Medyo mas malakas pa ito kaysa sa Sect Master ng Devil Dao Sect. Isang Golden Exalt na Sea Dragon bilang kabayo. Nakaramdam ng pawis sa noo ang matandang Golden Exalt. Tumingin siya kay Wang Lin, na kalmado na nakatayo sa ulo ng Sea Dragon, at siya ay nanginginig sa takot ng makatagpo ng mata ni Wang Lin. Mabilis niyang itinaas ang mga kamay at yumuko ng magalang kay Wang Lin. Ang Earth Sect Xing Tianlin ay bumabati kay Senior. Habang nagsasalita, dumating din ang Sect Master, ngunit sa isang sulyap lang, ang kanyang mukha ay naging mapatla. Nagulat siya sa marangyang kabayo ni Wang Lin at masunurin na tumayo sa tabi ng matandang ninuno. Yumuko siya kay Wang Lin nang may paggalang. Hindi ko po napansin na dumating na si Senior, sana po'y magpatawad kayo. Kung hindi po ninyo ikakahiya, maaari po bang pumasok sa Earth Sect upang magbigay galang? Ang Golden Exalt Xing Tianlin ay labis na magalang at hindi naglakas loob na magpakasagabal. Natatakot siyang makasakit ng Empyrean Exalt na ito. Hindi pa niya itinaas ang kanyang Divine Sense upang siyasatin ang cultivation level ni Wang Lin. Hindi magalang na ipalaganap ng mas mahina ang Divine Sense upang tingnan ang cultivation ng isang malakas na cultivator. Dahil sa nakakatakot na Divine Sense, malinaw niyang natukoy na ang taong nasa harapan niya ay isang Empyrean Exalt. Ang Sea Dragon ng Golden Exalt ay nagpapatibay ng takot sa kanyang puso. Nakilala ko lang ang dalawang Empyrean Exalts, at ang bawat isa ay kayang magpayanig ng isang kontinente. Bigla na lang lumitaw ang taong ito sa harapan ng aking sect. Maaaring may isang tao sa aking sect na naka-offend sa kanya. Ngumiti si Wang Lin at sinabi sa matanda, hindi na kailangang pumasok sa sekta, dumadaan ako sa Ming Earth Continent at kailangan ko ang pinakakumpletong mapa na mayroon ng iyong sekta. Sa ngiting iyon, ang Golden Exalt ay nagpakawala ng malaking buntong hininga. Natatakot siya na may makasakit sa Empyrean Exalt na ito sa sekta. Dapat sabihin na mayroon lamang halos 1,000 Empyrean Exalt sa kabuuan. Karamihan sa kanila ay nasa Central Continent, ang ilan ay sumunod sa isang Grand Empyrean, at ang iba ay nanatili sa isang sekta na kumikilos bilang tunay na ninuno. Matapos marinig na pumunta lamang si Wang Lin dito para sa isang mapa, ang matandang lalaki na nagngangalang Xing Tianlin ay mabilis na tumanggo. Ang pagiging magalang ni Junior ay may pinakakumpletong mapa ng sekta sa akin. Ito ay naglalaman ng buong Eastern Continent at higit pa. Habang nagsasalita siya, iwinagayway niya ang kanyang kanang kamay at lumitaw ang isang gintong jade. Magalang niyang ibinigay ito kay Wang Lin. Tinanggap ni Wang Lin ang jade at sinuri ito sa banal na kahulugan. Ang mapa ay mas malawak kaysa sa tortoiseshell na ito, at ito ay medyo detalyado. Mayroon pa itong mga mapa ng Southern Continent. Ngumiti si Wang Lin at tumingin sa matandang Golden Exalt. Nang makitang si Wang Lin ay labis na nasisiyahan, ang matandang Golden Exalt ay lalong nag-relax. Nang naging Golden Exalt si Junior, lumabas ako para magkaroon ng karanasan. Pumunta ako sa malayong timog at ni-record ang lahat ng nakita ko sa daan at iniwan ito sa Jade. Kung kailangan nito ni Senior, hindi na kailangang gumawa ng kopya. Kunin mo lang, may mga backup si Junior. Matapos tanggalin ng Jade, nais ni Wang Lin na magbigay ng ilang mga benepisyo, ngunit katatapos lang niya sa yugto ng Empyrean Exalt. Siya rin ay gaganapin sa templo ng Scorpion sa loob ng mahigit 100 taon, kaya talagang wala siyang anumang bagay na dapat ilabas. Dapat sabihin na ang isang mapa Jade ay napakalihim at kadalasan ay hindi basta-basta ibinibigay. Ito ay ang akumulasyon ng ilang henerasyon ng isang sekta. Matapos mag-isip ng kaunti, inabot ng kanang kamay ni Wang Lin ang kawalan at natipon ng apoy sa kanyang palad. Ang apoy na ito ay naging isang immortal fire seed na naglalaman ng ilang esensya ng apoy. Hindi ko kukunin ang mapa ng iyong sekta ng walang kabuluhan. Naglalaman ito ng bakas ng esensya ng apoy. Ikinaway ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at lumipad ito patungo sa matanda. Bakas sa mukha ng matanda ang masayang ekspresyon. Mabilis niya itong tinanggap at inilagay sa loob ng kanyang storage space.
Yumuko siya kay Wang Lin ngunit lihim na bumantong hininga sa kanyang puso. Bawat Empyrean Exalt na nakilala niya ay sobrang kuripot. Ang dalawang nakatagpo niya noon ay ganito, at ang pangatlo ngayon ay pareho. Matapos ibigay ang buto ng apoy at kunin ang Jade, tumalikod si Wang Lin para umalis. Casual niyang ipinalaganap ang kanyang divine sense sa buong sekta. Ito ay isang hindi malay na pag-uugali dahil sa kanyang pagiging maingat. Lumipad ang Sea Dragon ng 1,000 talampakan pataas. Column, Senior. Ang matandang Golden Exalt ay lubusang nakahinga at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Ang Sectmaster ng Earth Sect na sumama sa kanyang ngunit walang kwalifikasyon para magsalita ay nagkapit din ng kanyang mga kamay. Ngunit sa sandaling ito, biglang huminto si Wang Lin at lumingon. Tinitigan niya ang Earth Sect at isang napakalaking alon ang bumagsak sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, kumalat ang kanyang divine sense at naramdaman niya ang isang soul aura na nagpang-inig sa kanyang isipan. Naramdaman ng Sea Dragon ang divine sense ni Wang Lin at nagpakawala ng dagandong patungo sa langit. Pagkatapos ay umaksyon ito patungo sa Earth Sect. Ang pagbabagong ito ay masyadong biglaan. Hindi ito inaasahan ng Golden Exalt na si Xing Tianlin. Lumingon siya at nang magbago ang kanyang ekspresyon, lumipad ang Sea Dragon sa kanyang ulo patungo sa Earth Sect. Senior. Naging kainahinala ang ekspresyon ni Xing Tianlin at lumingon siya para tingnan ng Sectmaster ng Earth Sect, na nagulat din. Sila ay naging dalawang sinag ng liwanag at lumipad pagkatapos ni Wang Lin. Habang ang Sea Dragon ay sumugod sa Earth Sect, ang mga dagandong nito ay umalangaw sa buong mundo, na nagpang-inig sa 30,000 disipulo. Naramdaman nila ang ilusyon ng kapangyarihan ng langit na bumababa. Ang Sea Dragon ay lumutang sa itaas ng lugar ng mga miyembro ng rank 5. Tumayo si Wang Lin sa ulo ng dragon at tumingin sa ibaba. Pumasok siya sa isang ulirat. Mabilis na naabutan ng matandang ninuno ng Earth Sect at Sectmaster. Mapatla ang Sectmaster. Hindi niya alam kung bakit biglang pumunta rito si Wang Lin. Tumingin siya kay Wang Lin at bumilis ang tibok ng puso niya. Senior, ito ang mga miyembro ng rank 5 sect ng aking sekta. Nakaramdam ng pait sa kanyang puso ang matandang Golden Exalt. Huminga siya ng malalim at mabilis na nagpakilala. Rango 5 disipulo, makinig sa aking utos. Lumabas ang lahat at batiin si Senior. Mabilis na bumaling ang isip ng matandang Golden Exalt. Malabo niyang nahulaan na ang dahilan kung bakit biglang sumugod dito ang walang emosyong Empyrean Exalt na ito ay dahil ang isa sa rank 5 na disipulo ay nagpalungkot sa kanya o naging inapo ng isang kaaway. Buti na lang, rank 5 lang ang mga miyembro. Kahit mamatay silang lahat, hindi natin masasaktan itong Empyrean Exalt. Ang Golden Exalt na si Xing Tianlin ay agad na gumawa ng desisyon. Lumabas ang lahat ng rank 5 na disipulo na may maputlang ekspresyon. Lumuhad sila kay Wang Lin at yumuko na sana. Sa gitna ng karamihan, naroon ang lalaking nagngangalang Ching at ang babae sa tabi niya. Yuyuko na sana silang dalawa, ngunit nagliwanag ang mga mata ni Wang Lin. Gumalaw siya sa isang iglap at iwinagayway ang kanyang manggas. Isang malumanay na puwersa ang kumalat at napatigil sila sa pagluhod. Sa pagtingin sa lalaki, ipinakita ni Wang Lin ang isang malumanay na ekspresyon. Big Brother Joe. Kabanata 1924 Paghihintay sa hangin ng taglagas. Lumakad si Wang Lin. Lahat ng mga disipulo ng Earth Sect na nasa pagitan niya at ng lalaki ay tinaboy ng isang hindi nakikitang puwersa. Nang tumapak si Wang Lin, nagpakita siya sa harap ng lalaking tinatawag na Ching. Senior. Nagulat ang lalaki nang tumingin kay Wang Lin. Nawalan siya ng pag-iisip. Ang parehong itsura ng pagkabigla ay makikita sa mukha ng babae, kasama ang pangangamba. Si Wang Lin ay may kasamang matandang ninuno at ang Sectmaster, kaya tiyak na siya ay isang makapangyarihang tao. Nakita ito ni Old Ancestor Xing Tianlin at nagulat. Pumasok ang duda sa kanyang isipan, ngunit gaano man siya nag-isip, hindi niya maisip ang tamang sagot, kaya hindi siya kumilos ng pabigla. Nang makita ito ng Sectmaster, malamig na nagningning ang kanyang mga mata. Siya ay pinigilan ng aura ni Wang Lin at hindi naglakas loob magsalita. Hindi rin niya makita ang ekspresyon ni Wang Lin, kundi ang likod lamang nito. Ngunit naramdaman niyang may pagkakataon siyang kumilos, kaya itinutok ang daliri kay Ching at yumengal. May lakas kayo ng loob. Hindi gumagalaw si Senior, ako na ang mag-aalis sa inyong dalawa mula sa sekta. Sabay na naglakad siya papunta sa kanilang direksyon upang magyabang. Stupido. Nang marinig ng matandang Golden Exalt, nagbago ang ekspresyon nito. Binalingan niya ito at hinampas ang manggas upang pigilan ang Sectmaster ng Earth Sect. Ngunit bago pa siya makagawa ng anuman, lumingon si Wang Lin at ang kabaitan sa kanyang mga mata ay naging isang malamig na titig. Umalis ka. Ang salitang ito ay parang kidlat na sumabog sa Earth Sect, nagdulot ng maraming echo at isang malakas na sound wave. Lahat ng ito ay tumama sa Sectmaster, na nagdulot ng panginginig sa kanyang katawan. Damyugo siya at itinapon palayo.
Isang salita, isang tunog na nakapagpapasakit sa isang Sectmaster sa huling yugto ng Void Tribulan. Ang mga mata ng Golden Exalt Old Ancestor ay kumurot at agad niyang itinupi ang mga kamay kay Wang Lin. Senyor, pakiusap, huwag po kayong magalit. Ang ina po ng junior na ito ay hindi pa matagal na nag-aaral ng pagmumuni. Bagamat may talento, siya'y masyadong padalos-dalos at napapabayaan ng junior. Aalisin ko agad ang kanyang posisyon bilang Sectmaster at ipapasa siya kay senior upang pagdesisyonan. Maghahanap ako ng ibang tao para pumalit. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagtakang mga 1,000 disipulo ng rank 5. Tinutok nila ang kanilang takot kay Wang Lin. Nanginginig ang lalaking tinatawag na Ching at ang babaeng nasa tabi niya ay humawak ng kanyang kamay. Ang pawis ay damapo sa kanilang mga palad. Anong pangalan mo ngayon? Tumingin si Wang Lin sa lalaki na tinatawag na Ching. Habang siya ay nag-iisip, nakita niya ang taong sinunog ang kanyang katawan upang protektahan ang katawan ng babae. Ang taong tumawa at ibinigay kay Wang Lin ang Ascendant Crystal at sinunog ang kanyang kaluluwa upang labanan ang kalaban. Sa sandaling ito, nakita ni Wang Lin ang lalaking naging isang espada na espiritu at tinitigan ng muling gumising na si Qing Shuang, na nawala ng alaala. Ang matinding sakit at hindi mabilang na taon ng tahimik na pag-aantibay, naghihintay magpakailanman. Hindi siya sumuko kahit nasa kamatayan at sa oras na nakalimutan siya ng babae. Ang kanyang nararamdaman ay nagpagulat sa langit, ang kanyang pagmamahal ay umabot sa lupa. Ang spell ng reincarnation ay hindi kayang itago ang iyong 1000 taong obsesyon. Xing. Mahinang sagot ng lalaki habang tinitingnan si Wang Lin. Kahit na humarap siya kay Wang Lin, naruroon pa rin ang lamig mula sa kanyang katawan. Xing, isang salita, nang marinig ito ni Wang Lin, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Ito ay mula sa kanyang pagkaunawa sa lalaki sa harap niya at sa nakita niyang magaspang na buhay ng lalaki. Nag-isip ang lalaki saglit at nagsabi, "Oo, ako'y isang ulila. Inilagay ko ang pangalan ko na King." Mas lalong hinigpitin ng babae ang kanyang kamay. Ang pagmamahal na hindi malilimutan kahit na sa reincarnation. Siya ay umibig at nagbantay ng isang katawan ng 1,000 taon. Nang magising siya, naging magkaibang tao sila. Milyong taon ng paghihintay, naghihintay siya para maalala siya. Obseso sa buong buhay. Sa buhay na ito, ang pangalan niya ay Qing. Paano yun pangalan niya? Siya ay malinaw na ang babaeng iniirog niya. Qing Shuang's Qing. Tinutok ni Wang Lin ang tingin sa malamig na lalaki at hindi nakapagsalita ng matagal. Ang malamig na iyon ay iba sa kay Qing Shui. Ito ay mula sa kanyang nakaraang buhay bilang isang espiritu ng espada. Ang lamig ng espada ay walang kinalaman sa emosyon, at kahit na sa reincarnation, naruroon pa rin ito. Pinaglaruan ko ang reincarnation nila at ni Qing Shuang, lalo na si Qing Shuang. Kahit na anak siya ni Qing Lin, siya ang pinakamatinding binago ko. Si Wang Lin ay nagbuntong hininga at tinignan ang babaeng nasa tabi ng lalaki. Kitang-kita ang kanyang nerbiyos at takot sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang kasintahan na parabang natatakot siyang mawala siya. Nagmukhang takot na takot siya kay Wang Lin at kung hindi siya humahawak sa kamay ng kanyang kasintahan, wala na siyang magagawa. Natakot siya kay Wang Lin. Nang makita siya, ang katawan ng babae ay nanginig. Ang takot na iyon ay nagmumula sa kanyang kaluluwa. Tila ito'y nakaukit na sa kanyang kaluluwa at hindi maaaring burahin. Tinitigan ni Wang Lin ang babae at dahan-dahan niyang tinanong, "Anong pangalan mo?" Nanginginig ang babae, kusa siyang umatras ng ilang hakbang at nagtago sa likod ng kanyang kasintahan. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang kasintahan at ang kanyang mukha ay mapatla at walang bakas ng dugo. Zhou Yiting ang pangalan niya. Ang sumagot kay Wang Lin ay ang lalaking hinawakan ng babae. Zhou Yiting. Matapos marinig ni Wang Lin ang pangalan na ito, tiningnan niya ang babae ng malalim. Dati, tinawag ni Zhou Yi si Qing Shuang na Ting Er. Sa buhay na ito, hindi niya dapat maalala ang kanyang nakaraang buhay. Pumikit si Wang Lin. Noon, may ginawa siyang isang bagay. Hindi niya dapat ginawa iyon, dahil ang bawat isa ay may karapatang magkaroon ng kanilang mga alaala. Ngunit habang nagre-reincarnate si Qing Shuang, pinunasan niya ang kanyang alaala. Hindi ito isang seal, buong-buo niyang binura ang kanyang alaala. Ito ang dahilan kung bakit siya nakakaramdam ng hindi matutumbasang takot kay Wang Lin, kahit na sa reincarnation. Hindi ko naniniwala na hindi mo na-recover ang alaala mo kay Zhou Yi, pinili mo lang maging malamig. Nasaksihan ko ang karamihan ng iyong mga sandali kasama si Zhou Yi. Dahil pinili mong kalimutan at pinili mong mag-reincarnate sa aking mga kamay, ipagpapalagay ko na ginawa mo ito ng intensyon. Kaya tutulungan kita burahin ang iyong alaala. Simula ngayon, hindi mo na maaalaala ang iyong nakaraang buhay. Ang mayroon ka lamang ay ang mga alaala ng iyong kasalukuyang buhay. Ito ang naisip ni Wang Lin noong binura niya ang alaala ni Qing Shuang. Hindi niya ito sinabi sa kahit kanino, ni walang nakapansin. Ginawa niya ito ng mag-isa upang tulungan si Zhou Yi.
Habang nakapikit si Wang Lin, ang lalaking humahawak sa kamay ng babae ay nag-atubili at nagsabi, "Senyor, ang iyong antas ng pagsasanay ay mataas. Maaari mo ba akong tulungan na malutas ang isang kalituhan?" Nang magsalita siya, mahigpit na hinawakan ng babae ang kanyang kamay na para bang magiging isa ang kanilang mga kamay. Hindi pa nga kamatayan ay hindi sila dapat paghiwalayin. Nagmukhang nerbyoso at malungkot siya, tila nakalimutan na ang takot kay Wang Lin. "Ching, isang panaginip lang ito. Isa lamang itong panaginip." Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at tiningnan ng lalaki. Hawak ng lalaki ang kamay ng kanyang kasintahan at mahinang sinabi sa kanya, "Gusto ko lang malaman ang sagot. Habang nag-aaral ako, parang ginawa ko na ito dati, at mabilis kong naabot ang kinalalagyan ko ngayon. Sa mga daang taon, palagi akong may isang panaginip, at pareho ang panaginip na iyon. Sa panaginip na iyon, may isang babae. Nakikita ko lamang ang kanyang likod at nakaputi siya. Nagbigay siya ng pamilyar na pakiramdam, ngunit nagpaparamdam din sa akin ng lungkot at lamig. Palagi kong nais makita ang kanyang mukha, nais ko malaman kung sino siya. Pakiramdam ko siya ang asawa ko noong nakaraan kong buhay. Kung may nakaraang buhay ako, siya marahil ang aking asawa. Parang ang layunin ng aking pag-iral ay para sa kanya. Upang maghintay sa kanya na lumingon at tignan ako." Mahinang sinabi ng lalaki, at ang mga mata nito ay nagpapakita ng malalim na kalituhan. Ang kanyang kalituhang ekspresyon ay pareho ng dati niyang itsura habang binabantayan ang katawan sa loob ng 1,000 taon, umaasang magkakaroon ng milagro. Tahimik ang paligid at tanging boses ng lalaki ang naririnig. Tiningnan ito ng Golden Exalt Old Man, pagkatapos ay tumingin kay Wang Lin. May mga haka-haka siya at tahimik na nag-isip. Tiningnan ni Wang Lin ang lalaki at hindi nagsalita ng matagal. Maaari niyang burahin ang alaala ni Qing Shuang, ngunit ayaw niyang baguhin ang alaala ng lalaki. Dahil ang lalaking ito ay kanyang kaibigan, ang kanyang benefactor. Nais ni Wang Lin na siya ang pumili ng tamang landas sa buhay. Noong spring ng 1 taon, naglakad ako sa ilalim ng isang puno at tumingin sa isang dahon. Gustong-gusto ko iyon. Nang dumating ang taglagas, bumalik ako sa puno, ngunit hindi ko na nakita ang berdeng dahon. Akala ko hindi ko na ito makikita. Ngunit hindi ko alam na nandoon lang ito, nagbago lang ang kulay nito. Nang bumaling ako upang umalis, dumaan ang hangin ng taglagas at ang dilaw na dahon ay lumipad, paikot-ikot sa akin at sinamahan ako sa daan, ngunit sa aking kalungkutan dahil sa pagkawala ng berdeng dahon, hindi ko napansin na ang dahon na hinahanap ko ay andoon lang sa tabi ko. Ito ang sagot ko sa iyo. Ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng mga alaala habang siya'y nagsasalita. Kung isang araw makita mo na tama ang sagot ko, maaari mong kunin ang pil na ito. Gagawin itong hindi mo na makita ulit ang panaginip na iyon. Lumiko si Wang Lin at naglakad papunta sa ulo ng Sea Dragon. Iniwan niya ang isang pinatuyong, dilaw na pil na parang dahon ng taglagas. Lumutang ito sa harap ng kalituhang lalaki. "Xing Tianlin, ang dalawang ito ay aking mga pinakamatalik na kaibigan, at ngayon ay reincarnated sa iyong sekta. Isang malaking biyaya ito para sa iyong sekta. Tutulungan ko ang iyong sekta ng 3 beses. Kung mangyayari ang anumang bagay sa kanila, pupuntahan kita upang tanungin ka." Ang boses ni Wang Lin ay yumeko sa puso ng Golden Exalt Old Man. Sabay, hinampis ni Wang Lin ang kanyang kamay at isang jade na may imprint ng kanyang marka ay lumipad papunta sa matandang lalaki. "Salamat, Empyrean Exalt." Ang Golden Exalt ay nanginginig at yumuko kay Wang Lin. Isang malaking biyaya ito. Sa sandaling ito, isang simoy ng hangin ang dumaan at pinagpag ang buhok ng lalaki at babae. Ang dalawang hibla ng kanilang buhok ay nagtagpo na parang dalawang paro-paro na nagsasayaw. Hindi binuksan ni Wang Lin ang memory seal ng lalaki kundi binigyan siya ng isang pagpipilian. Tinitigan niya ang lalaki ng malalim bago siya tumalikod. Tumayo siya sa Sea Dragon at dinala siya palayo. "Joe Ye, Brother Joe, kalimutan niyo na ako, kalimutan niyo ang iyong kuweba, kalimutan niyo ang nakaraang buhay niyo. Sa buhay na ito, pahalagahan niyo ang mga taong malapit sa iyo. Siya ang hinintay mong lumingon at makita ka, ang itsura sa iyong panaginip." Si Wang Lin ay nagbuntong hininga. Kabanata 1925 Sekta ng Langit. Parang hindi makatarungan kay Qing Shuang at hindi rin kay Qing Lin. Hindi ko dapat ginawa ito. Pero ang 1000 taon na obsesyon ni Joey. Bahala na, hindi ko kayang gawing perpekto. Sighap ni Wang Lin. Habang ang Sea Dragon sa ilalim niya ay umuungal, iniwan nila ang Earth Sect. Bago dumating si Wang Lin dito, hindi niya inisip na makikilala niya sila at siya. Sito, Xing Shui, Xu Liguo, Liu Jinbayo. Maraming mga kaibigan mula sa nakaraan. Nais ko sanang malaman kung sila ay naruroon. Tinitingnan ng parehong langit. Nakasakay si Wang Lin sa ulo ng Sea Dragon at tumingin sa langit ng may malungkot na mata. Nais ko sanang malaman kung nakapagsimula na si Sito ng kanyang buhay bilang isang hari. Nais ko sanang malaman kung saan pumunta si Senior Brother Qing Shui.
Si Xu Liguo ay tuso at pabago-bago. Si Liu Jinbiao ay nakakaintindi ng daw ng panlilinlang, nais ko sanang malaman kung patuloy pa ba niyang pinapalalim ito. At pati na rin. Si Li Qianmei. Nang makilala ni Wang Li ng unang matandang kaibigan na muling isinilang, naramdaman niya ang mga alon ng emosyon sa kanyang puso. Ang kanilang mga buhay na mukha ay kumikislap sa kanyang isipan. Ang Sea Dragon ay mabilis na dumaan patungo sa isa pang makapangyarihang sekta sa kontinente, ang Meng Earth Sect, ayon sa utos ni Wang Lin. Ang sekta na ito ay kasing lakas ng Earth Sect. Dahil sa Empyrean Exalt na pagninilay ni Wang Lin at ang Golden Exalt Sea Dragon, naging maayos ang biyahe. Ang Meng Earth Sect ay magalang na ibinigay ang mapang Jade nang may takot na magalit si Wang Lin. Ipinakalat din ni Wang Lin ang kanyang Divine Sense sa Meng Earth Continent. Bagamat mababa ang tsansa, nais pa rin niyang makita kung may matatagpuan siyang mga matandang kaibigan. Ngunit wala siyang nahanap. Habang humihinga ng malalim at binabati si Zhou Yi at Qing Shuang, sumakay si Wang Lin sa Sea Dragon at nagtungo patungong Heaven Continent. Sa buong Eastern Continent, ilang Empyrean Exalts lang ang naruroon. Sa Heaven Continent, naruroon ang Heaven Sect, isa sa 9 na sekta at 13 pederasyon. Ang matandang ninuno ng Heaven Sect ay sinasabing isang henyo na kasing henerasyon ni Luo Yunhai. Gayunpaman, ang kanyang pagninilay ay tumigil sa Empyrean Exalt. Siya ay minsang sumunod kay Grand Empyrean Gemini, ngunit may nangyaring hindi inaasahan at tahimik siyang umalis. Bumalik siya sa sekta at hindi na umalis sa loob ng maraming taon. Ang pinakamalakas na sekta sa Heaven Continent ay ang Heaven Sect. Sa 9 na sekta at 13 pederasyon, tanging ang Heaven Sect ang namumuno sa buong Heaven Continent. Iba ang Heaven Sect sa ibang sekta. Hindi isang sekta lamang, kundi may kabuuang 19 na sangay sa buong Heaven Continent na ganap na kumokontrol sa mga yaman ng buong kontinente. Sa ngayon, sa Heaven Continent, isang higanting Sea Dragon ang mabilis na dumadaan sa kontinente. Si Wang Lin ay nakasakay sa ulo ng Sea Dragon, tahimik na tinitingnan ng lupa sa ibaba. Ang dahilan kung bakit tinawag ang kontinente ng Heaven Continent ay dahil mababa ang mga ulap. Ang mga ulap ay dapat na mataas sa langit, ngunit dahil sa mga kakaibang pagbabago, ang mga ulap ay malapit sa lupa. Para bang kailangan lang abutin ang mga ito at makuha. Dahil dito, ang buong Heaven Continent ay parang isang paraiso na laging tinatabangan ng ulap. Sa Heaven Continent, maraming bundok, at ang pinakamataas na tuktok ay tinatawag na Heaven Peak. Mula sa malayo, hindi makikita ang buong bundok dahil ang ilan dito ay tinatabangan ng mga ulap. Nagmumukha itong pambihira. Sa araw na ito, lumitaw ang Sea Dragon habang ang mga alon ay umuugong. Lumulutang ito sa kalangitan at tinitingnan ng bundok sa ibaba. Ang kanyang Golden Exalt na pagninilay ay ganap na kumalat at tinakpan ang lugar. Si Wang Lin ay nakatayo sa ulo nito, suot ang puting damit na mukhang kahanga-hanga sa mga puting ulap. Naglakad siya patungo sa tuktok ng bundok. Si Wang Lin ay nakatayo sa tuktok ng nyebeng bundok at pinapayagan ang hangin na pumasok at magdulot ng pagkislap ng kanyang puting buhok. Ang Sea Dragon ay umiikot sa paligid niya at tinitingnan ang paligid ng may malamlam na mata. Ako si Wang Lin. Nais ko sanang makipagkita sa matandang ninuno ng Heaven Sect sa Heaven Peak. Ipinakalat ni Wang Lin ang kanyang Divine Sense na parang milyon-milyong kidlat na sumabog. Ang tunog ng kulog ay kumalat mula sa kanya bilang sentro, tulad ng tunay na kulog at tinakpan ang kalahating Heaven Continent sa isang saglit. Sa Heaven Continent, ang lahat ng mga cultivator sa mga sangay ng Heaven Sect at mga sekta na nasa ilalim ng Heaven Sect ay nanginginig ng maramdaman nila ang makapangyarihang Divine Sense na dumaan. Pati ang mga ulap sa itaas ng Heaven Continent ay parang bumagsak. Nang kumalat ang Divine Sense, umiiwas ang mga ulap dito, kaya lahat ng nasa milyong kilometro sa paligid ni Wang Lin ay naging malinaw. Heaven Continent, ang pangunahing lokasyon ng Heaven Sect. Habang ang Divine Sense ni Wang Lin ay umuugong sa mga walang katapusang bundok, isang nakakagulat na aura ang sumabog, na nagdulot ng pagbabago ng kulay sa mundo. Ang mga ulap ay humiwalay at isang matandang lalaking may puting buhok ang lumakad patungo sa langit. Nang tumayo siya roon, parang yumanig ang mundo. Tumingin siya sa malayo kung saan ang tuktok ng bundok ay naruroon. Ang kanyang mga mata ay kumislap at itinaas niya ang kanyang manggas, at siya ay nawala. Nang muling magpakita, naroon siya sa tuktok ng Heaven Mountain. Ang mga alon ay umuugong habang siya ay naglakad palabas. Hindi man lang niya tiningnan ng Sea Dragon na umiikot sa bundok, kundi tumutok direkta kay Wang Lin. May 10,000 talampakan ng langit sa pagitan nilang dalawa. Habang tinitingnan ng matandang lalaki si Wang Lin, tumingala si Wang Lin at kumislap ang kanyang mga mata. Nagkatinginan sila sa unang pagkakataon. Tahimik ang lahat, ngunit ang malalakas na tunog ng kulog ay umuugong sa isipan ni Wang Lin. Ang titig ng matandang lalaki ay parang daan-daang libong karayom na pumasok sa mga mata ni Wang Lin. Parang gusto nila itong tusukin. Ang katawan ni Wang Lin ay nanginginig at ang gintong liwanag sa kanyang mga mata ay naging mas maliwanag.
Ang buong katawan ng matandang lalaki na may puting buhok ay nanginginig. Para bang ang mga mata ni Wang Lin ay naglalaman ng isang gintong espada. Ang espada ay naglalabas ng napakalakas na celestial energy, matalim, at naglalabas pa ng isang makapangyarihang presyon. Nang pumasok ito sa kanyang isipan, naramdaman niya na ang gintong espada ay tumusok sa kanyang katawan. Bakit mo ako pinatawag dito? Ang matandang lalaking may puting buhok ay bawiin ang kanyang titig. Tinitingnan niya si Wang Lin ng seryosong ekspresyon. Tulad ng pagkakaalam ko, bagong pasok lang ako sa Empyrean Exalt stage at nais ko sanang humingi ng ilang payo mula sa kasama sa pagninilay, wala nang iba. Walang galit si Wang Lin sa Heaven Sect. Ang kanyang mga salita ay magalang at siya ay nag-alay ng mga kamay kay matandang lalaki. Ang matandang lalaki na may puting buhok ay agad na tumawa at isang digmaan ang nagliwanag sa kanyang mga mata. Bihira ang isang labanan ng buhay at kamatayan sa pagitan ng mga Empyrean Exalts, ngunit normal ang magkaroon ng mga palitan. Gayunpaman, dahil kakaunti ang mga Empyrean Exalts, bihirang magsakripisyo ng pagkakataong makipaglaban sa isa pa. Ang ganitong uri ng palitan ay mabuti para sa kanilang dalawa. Magaling. Ang matandang lalaki na may puting buhok ay lumapit at itinaas ang kanyang kanang kamay. Hinawi niya ito patungo kay Wang Lin sa tuktok ng bundok at ang lahat ng bumabagsak na nyebe sa bundok ay nanginginig. Naging isang snowstorm ito at dumaan patungo kay Wang Lin mula sa lahat ng direksyon. Ang snowstorm na ito ay naglalaman ng 9 na spell. Ang storm ay humuhuling at rumaragasa habang tinatabunan si Wang Lin sa loob. Tumawa si Wang Lin at itinaas ang kanyang kanang kamay at naghagis ng isang suntok. Ang suntok na ito ay naglalaman din ng 9 na spell at ang mga ito ay 9 na war spirit prints. Ang tunog ng kulog ay umuugong at niyayanig ang buong paligid. Ang snowstorm ay nanginginig at sumabog kaya't natabunan ang buong mundo ng nyebe. Patuloy ang malalakas na tunog ng kulog sa buong lugar, kasama ang nakakatawa nilang mga tawanan. Pagkalipas ng ilang oras, umatras si Wang Lin mula sa walang katapusang nyebe at nag-stabilize ng ilang libong kilometro ang layo. Ang cultivation ng kasama sa pagninilay ay hindi matatawaran. Ang laban na ito ay labis akong pinakinabangan, maraming salamat. Kasabay nito, ang matandang lalaki na may puting buhok ay umatras ng ilang libong talampakan sa kabilang direksyon bago rin mag-stabilize. Bagong pasok ka lang sa Empyrean Exalt stage at nakakayanin mong pagsamahin ng 9 na spell sa iyong mga galaw. Hindi ka pag-aanong matanda. Hinahangaan kita. Ang dalawa sa kanila ay nakatayo ng libu-libong talampakan ng layo mula sa isa't isa. Pareho silang nag-alay ng mga kamay at ngumiti. Muling laban. Muling laban. Mabilis nilang pinadikit ang mga sarili mula sa magkaibang direksyon. Ang tunog ng kulog ay naging dahilan ng pagkabigla ng puso ng Sea Dragon at umatras ito. Tinitingnan ng Sea Dragon ang dalawang nakakatakot na nilalang at kumurap bago pa ito lumayo ng kaunti. Tumagal ng 7 araw ang labanan. Naglaban sina Wang Lin at ang matandang lalaki na may puting buhok ng 23 beses. Bawat laban, maghihiwalay sila upang ibalik ang kanilang cultivation at mag-isip tungkol sa mga naunang laban. Makikipag-usap din sila sa isa't isa. Ang ganitong klase ng laban sa pagitan ng Empyrean Exalts ay walang galit, kaya't ito ay magandang pananaw para sa kanilang dalawa. Kasama sa pagninilay, nakikita ko na may ilan ka pang pinipigilan. Ang lakas ng ating laban ay magkapareho, kaya bakit hindi natin ito ilabas ng buong buo? Sa pagtatapos ng 23 laban, ang matandang lalaki ay tumawa mula sa kalayuan. Sige. Tumayo si Wang Lin at lumitaw ang kanyang 5 element true body. Sa pamamagitan lamang ng isang true body, tataas ang lakas ni Wang Lin at makakayanan niyang makipaglaban-laban sa isang Empyrean Exalt na nagsanib ng 18 na spell. Essence True Body. At hindi lang basta Essence True Body, kundi isang Essence True Body na pinagsama-sama mula sa iba't ibang esensya. Ang mga mata ng matandang lalaki ay kumurap nang makita ang Essence True Body ni Wang Lin. Sabay nilang sinalakay, at hindi na nag-atubili ang matandang lalaki. Gumamit siya ng lakas na nagsanib ng 17 na spell. Ang tunog ng kulog ay umuugong at lumipas ang 3 araw. Pagkalipas ng 3 araw, ngumiti si Wang Lin habang tinatapakan ang likod ng Sea Dragon at umalis. Kasama sa pagninilay mo, Rong, maraming salamat. Habang ang nyebe ay patuloy na bumagsak, ang matandang lalaki na may puting buhok ay lumabas at tumingin sa direksyon ni Wang Lin na may seryosong ekspresyon. Hindi pa niya ginamit ang buong lakas niya. Sa kanyang cultivation, iniisip ko kung hanggang saan siya makararating sa Empyrean Trial. Ang matandang lalaki ay naghintay hanggang sa tuluyang mawala si Wang Lin bago umalis. May bagong Empyrean Exalt sa aking Celestial Clan. Kailangang iulat ito sa Grand Empyrean. Ang 10 araw ng laban ay nagbigay din sa kanya ng maraming pananaw. Kabanata 1926 50 taon. Sa isang kisap mata, lumipas ang 50 taon. Ang 50 taon na ito ay higit pa sa kalahati ng buhay ng isang mortal, ngunit para sa mga nag-aaral ng cultivation,
ito ay isang maikling panahon lamang ng pagsasara ng pinto sa kanilang cultivation. Ngunit sa loob ng 50 taon, isang alamat ang lumitaw sa Immortal Astral Continent. Ang alamat na ito ay kumalat sa pagitan ng Eastern at Southern Continents. Ang alamat ay tungkol sa isang Empyrean Exalt na nag-cultivate na nakasuot ng puti, may puting buhok, at may Golden Exalt si Dragon. Naglakbay siya sa mahigit 30 kontinente sa Eastern at Southern Continents upang maghanap ng Empyrean Exalts upang labanan. Mayroong halos 100 Empyrean Exalts, kabilang ang mga hindi sumali sa alinmang Grand Empyrean at mga nananatili sa closed-door cultivation taon-taon. Lalo na sa Southern Continent, mas marami ang Empyrean Exalts kaysa sa Eastern Continent. Ang Eastern Continent ay orihinal na pangalawa sa ranggo ng 5 pangunahing kontinente. Ngunit pagkatapos na maghati ang kaluluwa ni Grand Empyrean Gemini sa kanyang huling reincarnation, unti-unti silang nahulog sa ranggo at naging ang kontinente na may pinakamababang bilang ng mga Empyrean Exalts. Ang Empyrean Exalt na nakasuot ng puti ay hinamon ng lahat ng kanyang mga kapwa Empyrean Exalts. Ang mga laban na iyon at ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw ng walang katapusan. Halos lahat ng sekta sa dalawang kontinente ay nakilala siya. Sa Nooyon Continent, nakipaglaban siya sa Empyrean Exalt na matandang ninuno ng Nooyon Sect. Sa Hailuo Continent, nakipaglaban siya sa Empyrean Exalt na matandang ninuno ng Virtue Sect. Sa Nine Devil Continent, nakipaglaban siya sa Empyrean Exalt na matandang ninuno ng Devil Heavenly Sect. Sa Spirit Dragon Continent, nakipaglaban siya kay Empyrean Exalt Hang Tao, na nasa ilalim ni Grand Empyrean Dao Yi. Sa Mountain Spirit Continent, nakipaglaban siya kay Empyrean Exalt Chifeng, na nasa ilalim ni Grand Empyrean Wu Feng. Isang laban pagkatapos ng isa, isang kaganapan na yumanig pagkatapos ng isa, isang tagumpay pagkatapos ng isa, na lumikha ng isang alamat. White-haired Empyrean Exalt. Hindi marami ang nakakakilala sa pangalan ni Wang Lin, at imposibleng kumalat ito dahil sa mga bulong-bulungan. Habang nakakolekta ng iba't ibang mga pahiwatig at natutunan na si Wang Lin ay may puting buhok, nagsimula nilang tawagin siya bilang White-haired Empyrean Exalt. Ayon sa mga balita, ang White-haired Empyrean Exalt ay tanging natalo ng 20 beses pagkatapos ng halos 100 hamon. Gayunpaman, ang serye ng mga tagumpay na ito ay isang nakakagulat na record, at ang kanyang reputasyon ay kumalat sa Hilaga, Kanluran, at pati na rin sa Central Continent. Halos lahat ng mga Empyrean Exalt na nag-cultivate sa Celestial Clan ay nakakaalam na ang isang White-haired Empyrean Exalt ay may malakas na kakayahan sa labanan. Ayon sa mga bulong-bulungan, ang huling laban ng hindi kilalang White-haired Empyrean Exalt ay sa Mountain Sea Continent laban kay Empyrean Exalt Haizi. Natalo siya sa laban na iyon. Pagkatapos ng laban na iyon, nawala siya ng ilang taon. Sa Mountain Sea Continent, may isang lungsod na itinayo para sa mga nag-cultivate na makipagkalakalan. May isang restoran doon, at isang matandang lalaki ang umiinom ng alak at mabagal na nagkwento ng isang kwento. Ang White-haired Empyrean Exalt ay nakipaglaban kay Empyrean Exalt Haizi sa ibabaw ng dagat. Bumagsak ang dagat, at parang ang buong mundo ay guguho. Nasa gilid ako ng dagat noon, at habang ang mga alon ay sumasabog, bahagya kong nakita ang hugis ng White-haired Empyrean Exalt. May 4 o 5 cultivator sa paligid niya na nagsimulang makinig ng mabuti. Sayang, natalo ang White-haired Empyrean Exalt sa laban na iyon. Ang matandang lalaki ay nagsay, na parang kilalang-kilala niya ang White-haired Empyrean Exalt at nakaramdam siya ng panghihinayang para sa kanya. Si Grand Empyrean Haizi ay sinasabing malapit nang makarating sa Ascendant Empyrean stage. Kahit na malakas ang White-haired Empyrean Exalt, hindi siya makatalo kay Empyrean Exalt Haizi. Isang batang cultivator ang sumimangot. Alam ng lahat na dahil kay Grand Empyrean Dao Yi, maraming Empyrean Exalt sa ating Southern Continent. Hindi pinipilit ni Grand Empyrean Dao Yi na ang mga Empyrean Exalt ay sumali sa kanya, ngunit ang sinumang Empyrean Exalt sa Southern Continent ay maaaring makinig sa isang 100 taong Dao lecture kahit isang beses. Kaya maraming Empyrean Exalts mula sa Eastern Continent ang pumupunta sa ating Southern Continent. Isang kalagitnaang lalaki sa kanila ang nagtaas ng pamaypay at ngumiti. Sa tingin ko ang dahilan kung bakit maraming Empyrean Exalts ang hinamon ng White-haired Empyrean Exalt sa mga nakaraang dekada ay upang makuha ang pansin ni Grand Empyrean Dao Yi. Isang lalaking nakaitim na kasuotan, na hindi nagsasalita, ay tumingin sa crowd at dahan-daang nagsalita. Paano mo alam na hindi pa tinangka ni Grand Empyrean Dao Yi na i-recruit ang White-haired Empyrean Exalt? Narinig ko na tinangka siyang i-recruit ni Grand Empyrean Dao Yi higit sa 50 taon na ang nakararaan ngunit tinanggihan. Oh, nangyari ba iyon? Ang restoran na ito ay hindi malaki, at ito ay inihanda para sa mga cultivator. Wala itong ibinibentang pagkain, ngunit may alak na may mabangong amoy na kilala sa kalapit na lugar. Bawat araw ay may limitadong halaga ng ibinibenta, at ito ay tanyag sa mga cultivator. Habang nag-uusap ang mga cultivator, isang batang lalaki na nakasuot ng puti ang nakaupo sa isang sulok.
Tinitingnan niya ang langit sa labas ng restoran at iniinom ang alak sa kanyang kamay. May puti siyang buhok, ngunit hindi siya ang tanging cultivator na may puting buhok sa restoran. May 3 o 5 iba pang cultivator na may puting buhok sa paligid. Parang habang tumataas ang kasikatan ng white-haired Empyrean Exalt, mas maraming cultivator na may puting buhok ang nagpakita. Habang nakikinig sa mga salitang pumapasok sa kanyang mga tainga, inilapag ni Wang Lin ang kanyang tasa ng alak at nagkunwaring nag-iisip. Tinitingnan ang langit sa itaas, siya ay tahimik na nagmuni-muni. Sa mga nakaraang 50 taon, hinamon niya ang maraming Empyrean Exalts. Habang nakakakuha ng kasikatan, nakikilala rin niya kung paano nakikipaglaban ang mga Empyrean Exalts at sinisikap na patibayin ang sarili. 30 taon na ang nakalilipas, pumunta siya sa Mountain Sea Continent at nakipaglaban kay Empyrean Exalt Haizi, ang pinakamalakas na Empyrean Exalt doon. Natalo si Wang Lin sa laban na iyon. Ginamit niya ang lahat ng kanyang avatars at hindi pa rin nanalo. Si Empyrean Exalt Haizi ay kayang pagsamahin ng 70 spells sa kanyang daliri. Hindi ko siya kayang talunin maliban na lamang kung magsusuot ako ng Soul Armor, ngunit kung magsusuot ako ng Soul Armor, hindi ako matututo. Ininom ni Wang Lin ang kanyang alak. Matapos ang 50 taon, gamit ang parehong Essence True Bodies, kaya ko nang i-compress ang limitasyon ng aking siyam na spells ng 3 beses. Pinapayagan itong maabot ko ang lakas na katulad ng isang Empyrean Exalt na kayang pagsamahin ang 36 spells. Bukod sa mga laban, kailangan ko ring maghanap ng metal at wood essences. Kapag nakuha ko ang 2 essences na iyon at nabuo ko ang kanilang Essence True Bodies, magiging kumpleto ang aking 5-element True Body. Pagkatapos ay kayang ko nang pagsamahin ang 18 spells sa aking suntok, at sa compression, makakapantay na ako sa isang Empyrean Exalt na kayang pagsamahin ang 72 spells. Kaya ko nang labanan ulit si Haizi. Sinabi ni Empyrean Exalt Chief Feng dati na sa ilalim ng Mountain Sea, mayroong Mountain Sea Tree. Ang buong dagat ay sinusuportahan ng giant tree na ito, at ang buong Mountain Sea Continent ay nagsisilbing isang seal para sa kaluluwa ng Mountain Sea Tree. Ang punong ito ay napakalakas. Nang isinilyo ito ni Celestial Ancestor, siya ay nasaktan. Ngunit dahil sobrang tagal na ng panahon, ang kaluluwa ng Mountain Sea Tree ay naging isang patay na kaluluwa, naiwan na lang ang mga sanga nito. Ngunit may sapat na wood essence pa sa loob, at kapag nakuha ko ito, magiging kumpleto ang aking wood essence at makakabuo ako ng isang essence true body. Nagmuni-muni si Wang Lin habang iniinom ang alak. Matapos ko labanan si Empyrean Exalt Haizi, sinimulan kong pagmasdan ng Mountain Sea Continent. Ang sinabi ni Empyrean Exalt Shifeng ay malamang na totoo. Kaya't kailangan kong gamitin ang Soul Armor at talunin ang tagapagbantay, si Empyrean Exalt Haizi, upang makapasok sa Mountain Sea Tree at sumipsap ng wood essence. Nang nagmuni-muni si Wang Lin, tumingkad ang kanyang mga mata. Inilapag niya ang tasa at nag-iwan ng maliit na origin stone bago umalis sa restaurant. Ang lungsod na itinayo para sa mga cultivator ay naglalaman ng maraming cultivator. Bukod sa shop, may mga pribadong stall na nagbebenta ng mga yaman na kanilang nakuha. Naglakad si Wang Lin sa lungsod at mabilis na nawala. Muling nagpakita siya sa kalangitan sa di-kalayuan, at habang papalabas siya, huminto siya upang lumingon. Ang mundo sa likod ni Wang Lin ay nagbago, at isang mataas na figure ang lumitaw. Ang figure ay higit sa 100 talampakan ng taas at nakasuot ng purple robe na bumabalot sa buong katawan. Ang figure ay may suot na gintong maskara, at ang maskara ay naglalabas ng isang nakakagulat na presyon. Ang presyon ay kumalat at nagdulot ng mga alon na umabot sa paligid ng figure. Kung titingnan mula sa ibaba, ang lugar sa paligid ni Wang Lin at ng masked figure ay magmumukhang isang lawa na may mga alon na umaabot. Dahan-daang nagsalita si Wang Lin, si Empyrean Exalt Shifeng, na nasa ilalim ni Grand Empyrean Wu Feng. Fellow Cultivator Wang, matagal na tayong hindi nagkita. Nais ko sanang malaman kung naisip mo na, ang cultivator na may gintong maskara ay tilang umingiti habang tinitingnan si Wang Lin. Si Wang Lin ay nakipaglaban na kay Empyrean Exalt Shifeng dati. Pantay sila sa lakas ng laban noong wala pang soul armor si Wang Lin. Nang maglaon, siya ay pinuntahan ni Wang Lin at ipinadala ang mensahe ni Grand Empyrean Wu Feng. Gusto nilang i-recruit si Wang Lin. Ito na ang pangalawang Grand Empyrean pagkatapos ni Dao Yi na nagnanais na kunin si Wang Lin. Napag-alaman ni Wang Lin na si Grand Empyrean Wu Feng ay katulad ng sinabi ng matandang ninuno ng Devil Dao Sect. Siya ay napakailalim at bihirang magbigay pansin sa mga Empyrean Exalts. Tanging ang mga Ascendant Empyreans lamang ang maaaring makuha ang kanyang atensyon. Ngunit hindi ibig sabihin na wala siyang mga Empyrean Exalts sa ilalim niya, kundi ang mga nasa ilalim niya ay mga pambihirang talento, gaya ni Empyrean Exalt Shifeng. Ramdam ni Wang Lin na pinigilan ni Shifeng ang kanilang laban, tulad ng ginawa niya. Noong mga panahong iyon, ipinadala ni Empyrean Exalt Shifeng ang mensahe ni Grand Empyrean Wu Feng.
Hindi siya personal na dumating, ni hindi siya nagpakita ng anumang bakas ng kanyang divine sense. Malinaw na iniisip niyang ang lakas ko sa laban ay sapat na para sa isang mensahe lamang. Kung ikukumpara kay Grand Empyrean Dao Yi, malinaw na kulang ito. Ngunit maaari rin itong mangyari na nakita ni Grand Empyrean Dao Yi ang aking lakas nang magsuot ako ng soul armor. Kaya iyon ang paliwanag. Nagmuni-muni si Wang Lin at iniangat ang kanyang mga kamay kay Empyrean Exalt Chifeng. Fellow Cultivator Chifeng, kailangan ko pang pag-isipan ito at hindi pa ako nakakapagdesisyon. Walang sorpresa kay Empyrean Exalt Chifeng sa pagkaantala ni Wang Lin. Nagbigay siya ng isang hitsura ng awa habang tinitingnan si Wang Lin at ngumiti ng mapait. Fellow Cultivator Wang, ang mga Empyrean Exalts ay may napakataas na posisyon sa Celestial Clan. Kahit na ang mga Grand Empyreans ay personal na iimbitahan ng mga nais nilang i-recruit, nauunawaan ko ito. Bago ako dumating dito, sinabi ni Grand Empyrean Wufeng na kung makakapasok ka sa ika-9 na antas ng Empyrean Trials, siya ay personal na darating at hindi lang isang embodiment ng kanyang divine sense. Fellow Cultivator Wang, kung may oras ka, mangyaring pumunta sa Empyrean Trial. Kung makakapasok ka sa ika-9 na antas, naniniwala akong lahat ng 5 Grand Empyreans ay magsusumikap na makuha ka. Pagkatapos sabihin ito ni Empyrean Exalt Chifeng, itinaas niya ang kamay kay Wang Lin at ang kanyang figure ay dahan-daang naglaho. Tahimik na nagmuni-muni si Wang Lin sa kalangitan at tinitingnan ng langit matapos ang matagal na oras. Empyrean Exalt. Sinabi ni Grand Empyrean Dao Yi na kung makakapasok ako sa ika-9 na antas, siya ay babalik. Sinabi rin ni Grand Empyrean Wufeng ang parehong bagay. Maaaring may espesyal na bagay tungkol sa ika-9 na antas. Napatunayan na ni Wang Lin ang paraan upang pumasok sa Empyrean Trial ng maraming beses sa nakaraang 50 taon, ngunit hindi siya pumasok doon. Ngayon, nagmuni siya sandali at kumislap ang kanyang mga mata. Dapat kong tingnan ito. Kabanata 1927 Pagsubok ng Empyrean. Sa Mountain Sea Continent ng Southern Continent, may isang inland sea na tinatawag na Mountain Sea. Malawak ang dagat na ito, at paminsang makikita ang mga malaking pangkat ng mga ibon sa langit. Ang tunog ng mga alon ay umaabot at ang hangin mula sa kanlurang dagat ay humahaplos sa dalampasigan. Ang Mountain Sea ay sumasakop ng higit sa 70% ng Mountain Sea Continent, at ang natitirang 30% ng lupa ay nakapalibot sa Mountain Sea. Sa mga sandaling iyon, sa hilagang bahagi ng Mountain Sea, nakatayo si Wang Lin sa tuktok ng isang bundok, tahimik na tinitingnan ang dagat sa harap niya. Ito ang pinakamalapit na lugar sa Mountain Sea Tree, ngunit hindi agad pumunta si Wang Lin doon. Ang kanyang katawan ay kumislap at bigla siyang nawala mula sa tuktok ng bundok. Muling nagpakita siya sa isang yungib na kanyang ginawa. 3 taon nang naninirahan si Wang Lin sa yungib na ito at naglagay siya ng maraming uri ng mga hadlang sa paligid nito. Ang lugar na ito ay nagbibigay ng ilang proteksyon para sa kanya. Sa loob ng yungib, may isang mahina at malabughaw na ulap. Nakatago sa loob nito ang isang maliit na sea dragon na lumitaw na mas maliit kumpara noong una. Naupo si Wang Lin sa loob ng yungib, dahan-daang isinara ang kanyang mga mata at mabilis na ginawa ang mga selyo gamit ang kanyang mga kamay. Ang mga selyong ito ay napaka-espesyal, at natutunan ni Wang Lin ang mga ito matapos ang maraming pagpapatibay. Bago ko kunin ang Mountain Sea Tree, pupunta muna ako upang tingnan kung anong uri ng misteryosong lugar ang Empyrean Trial. Balak ni Wang Lin gamitin ang paraang natutunan niya sa nakaraang 50 taon. Ang kanyang divine sense ay nagtipon sa kanyang ulo at tumaas pataas sa isang maliwanag na liwanag. Ang liwanag na ito ay ang liwanag ng kanyang divine sense. Matapos itong magtipon sa ulo ni Wang Lin ng ilang sandali, ito'y tumalbog at tumaas sa kalangitan ng may hindi mabilang na bilis. Pumasok ito sa yungib at bundok at tumagos sa kalangitan. Hindi ito nakikita o nararamdaman ng mga tao sa labas. Ang mga selyong ginamit ni Wang Lin ay magtatago ng lahat ng mga alon ng divine sense at magpoprotekta sa lahat ng Empyrean Exalts na pumapasok sa Empyrean Trial. Ayon sa mga sabi-sabi, ang mga selyong ito ay ipinamamana ng Celestial Ancestor. Ang divine sense ni Wang Lin ay patuloy na tumaas at nabasag ang kalawakan. Para itong espada na tatago sa kalangitan na may layuning sirain ang langit sa itaas ng Immortal Astral Continent. Sa sandaling umabot ang kanyang divine sense sa pinakamataas na punto, ang mga kulog na tunog ay kumalabog sa isipan ni Wang Lin. Ang kanyang divine sense ay pakiramdam na ang langit ay naging isang malaking vortex na sumipsop sa kanyang divine sense. Ang kanyang paningin ay naging malabo. Nang muli niyang makita, napansin niyang siya ay nasa isang kontinente na may lapad na humigit kumulang 10,000 kilometro. Ang kontinente ay maliit at lumulutang sa langit. Sa paligid ng kontinente ay mga malalakas na hangin na umaalon at may mga itim na linya na gumagalaw sa hangin. Ang mga itim na linyang ito ay may nakakatakot na lakas. Para bang kapag nahipo mo ito ay magwawala ka. Sa gitna ng kontinente ay matatagpuan ang isang malaking palasyo. Ang palasyong ito ay naglalabas ng isang sinaunang aura,
ganap na itim, at may aura ng kaharian. Lahat ng nakakita nito ay hindi maiwasang makaramdam ng takot at paghanga. Nang dumating si Wang Lin at nagsimulang magmasid, maraming divine sense ang dumaan mula sa gilid ng palasyo at dumaan kay Wang Lin. Bawat isa sa mga divine sense na ito ay naglalaman ng presyon ng isang Empyrean Exalt, at halos 200 sila. Wang Lin, white-haired Empyrean Exalt. Siya nga. Sa mga divine sense na ito, may mga Empyrean Exalts na nakipaglaban kay Wang Lin sa nakalipas na 50 taon. Nang makita nila si Wang Lin, agad nilang nakilala siya. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin. Habang tinitingnan niya ang paligid, napansin niyang malapit siya sa isang sinaunang transfer array. Ang transfer array na ito ay labis na komplikado, at sa isang tingin, pakiramdam ni Wang Lin ay para siyang matutuklap ng kanyang divine sense. Matapos ang ilang sandali, inalis ni Wang Lin ang kanyang tingin at lumabas mula sa transfer array. Maingat niyang inobserbahan ang kanyang katawan, pakiramdam niya ay naruroon siya sa kanyang pisikal na katawan. Kung hindi niya alam na ang katawan na iyon ay ang kanyang origin soul lamang, mahihirapan siyang malaman ang pagkakaiba. Ang Empyrean Trial ay nilikha ng Celestial Ancestor. Talagang misteryoso. Lumipad si Wang Lin patungo sa palasyo kung saan nagmula ang lahat ng divine sense. Habang lumalapit si Wang Lin, lalong naging kamangha-mangha ang nakita niya. Ang sinaunang palasyo ay mukhang malaki mula sa malayo, ngunit habang siya ay lumapit, mas nakakamiss pa ito. Ang mas nakakamangha pa ay nang mapansin ni Wang Lin na mayroong mga malalaking palasyo na nasa ibabaw ng palasyong ito. Kabuuang 19 na palasyo. Ang mga ito ay lumulutang sa hangin at magkakadugtong na parang isang mahahabang dragon. Ang mga palasyo sa itaas ay umaabot sa langit, at tanging ang malabong mga outline lamang ang makikita. Sa loob ng 50 taon ng aking pag-unawa, ang mga sabi-sabi ay nagsabi na ang Empyrean Trial ay talagang ang pinakamakapangyarihang yaman na pag-aari ng Celestial Ancestor. Nasa kalawakan ito at nagbabantay sa Celestial Clan. Tiningnan ni Wang Lin ang mga malalaking palasyo sa langit. Ang ilan sa mga ito ay masyadong malayo, kaya tanging ang anino lamang ang nakikita, ngunit ramdam pa rin niya ang presyon. Habang siya ay lalapit, nakakita si Wang Lin ng halos 200 na mga cultivators sa paligid ng unang sinaunang palasyo. Malalayong nakatayo ang mga ito, parang ayaw nilang magsama. Pagdating ni Wang Lin, maraming mga tao ang tumingin sa kanya. Ang iba ay nakakakilala kay Wang Lin, kaya ngumiti sila at nagkamay. Tumango si Wang Lin bilang tugon. Nakatayo siya sa labas ng palasyo at tinitingnan ang dambuhalang istruktura. Naramdaman niya ang ilusyon na siya ay napakaliit. Ang Empyrean Trial ay isang napaka-misteryosong lugar. Kahit nasaan ka man, maaari mong dalhin ang iyong origin soul dito. Pinapaboran ito ng mga Empyrean Exalts dahil kahit malayo ang dalawang tao, maaari silang magtagpo rito. At dahil sa katangiang ito, ang Empyrean Trial ay ang pinakamahusay na lugar para magtagpo ang mga Empyrean Exalts. Lumabas sa isipan ni Wang Lin ang mga impormasyong nakalap niya sa nakalipas na 50 taon. Habang nag-iisip si Wang Lin, isang maliwanag na gintong liwanag ang dumaan mula sa ikapitong palasyo na lumulutang sa langit. Ang gintong liwanag ay bumalot sa paligid at agad na nagdulot ng pansin ng lahat ng mga Empyrean Exalt cultivators. Tumingin din si Wang Lin pataas nang may kasamang gulat ng isang itim na figure ang lumabas mula sa ikapitong palasyo. Ang figurang ito ay isang kalalakihang nasa katanghaliang gulang na may mahahabang buhok. Naglalabas siya ng isang malakas na aura habang tumatakbo mula sa ikapitong palasyo patungo sa ikawalong palasyo. Empyrean Exalt Zhu Lin, nakatawid siya sa ikapitong level. Upang makatawid sa ikapitong level ay nangangahulugang nakapag-fuse siya ng hindi bababa sa 63 na spell. Wala siyang kakayahang ganito dati. Sundan niya si Grand Empyrean God sa loob ng 1,000 taon. Talagang marami siyang natutunan. Ang ikawalong level ay wala ng halaga, ngunit ang ikasyam na level ang pinakamahalaga. Kung may makatawid sa ikasyam na level, siguradong ang bawat Grand Empyrean ay bibigyan ng pansin. Ang ikasyam na level ay masyadong mahirap. Ang mga nakatawid dito ay malapit ng maging Ascendant Empyrean. Isang hakbang na lang at magiging ika-49 na Ascendant Empyrean sila sa aming Celestial Clan. Hanggang ang pinakamalakas na Ascendant Empyrean, si Ming Dao, ay tumigil sa 16 na level at hindi na nakapagpatuloy. Sabi-sabi, kung may makatawid sa 19 na level, ibig sabihin ay sapat ang kanilang lakas upang magbigay ng takot sa mga Grand Empyreans. Habang ang gintong liwanag ay kumikislap, ang mga 200 o higit pang mga Empyrean Exalts ay nagpadala ng mga Divine Sense na mensahe sa isa't isa. Habang sila ay nag-uusap dahil sa ginawa ni Empyrean Exalt Zhu Lin, isang malakas na tunog ang dumating mula sa ikawalong palasyo. Si Empyrean Exalt Zhu Lin ay itinapon palabas mula sa ikawalong palasyo at nahulog hanggang sa matumbok ang lupa sa paligid ng unang palasyo. Pagbaba niya, ang lahat ng mga Divine Sense messages ay nawala at ang mga mata nila ay nagtutok kay Zhu Lin. Si Empyrean Exalt Zhu Lin ay may malungkot na mukha.
Hindi na siya tumingin sa paligid at dumaan lamang kay Wang Lin. Pumunta siya sa isang lugar at umupo doon. Pagkatapos noon, nakita ni Wang Lin ang gintong liwanag mula sa iba't ibang palasyo, at patuloy ang pagtapon sa kanila. Ang pinakamataas na lugar na pinagtapunan ng tao ay ang ikawalong palasyo, tulad ni Empyrean Exalt Zulin, at ang pinakamababa ay ang pangalawa o pangatlong level. Hindi nagmamadali si Wang Lin, umupo siya upang magmasid. Sa loob ng 3 araw, maraming cultivators ang dumaan, ngunit karamihan sa kanila ay pinili pa ring magtagal at hindi umalis. Sa loob ng 3 araw, muling tinangka ni Empyrean Exalt Zulin ang ikawalong palasyo ngunit nabigo pa rin. Sa ika-4 na araw, lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin at tumayo siya at lumakad patungo sa unang palasyo. Ang kanyang galaw ay hindi nakakuha ng maraming pansin. Sa katunayan, ang unang palasyo ay sobrang dali para sa mga cultivators dito. Tanging ang mga Empyrean Exalts na nakipaglaban kay Wang Lin ang tumingin sa kanya nang pumasok siya sa unang palasyo. Simula nang pumasok si white-haired Empyrean Exalt sa unang palasyo, tiyak na ito ang unang beses niya rito. Tanong ko, ilang level kaya ang kanyang makakaya? Ang taong ito ay kakaiba. Ang kanyang cultivation ay simple, ngunit ang kanyang lakas sa laban ay nakakamangha. Hindi ako tumutugma sa kanya. I wonder how many levels he can pass. Si Wang Lin. Sa loob ng mga dekada, naging sikat siya sa buong Southern Continent. Sabi-sabi, inaalok siya ni Grand Empyrean Dao Yi na sumama ngunit tinanggihan. Isang dosenang pares ng mata ang sumusunod kay Wang Lin habang siya'y nawawala sa palasyo. Sa sandaling pumasok siya sa unang palasyo, naramdaman niyang parang nagbago ang mundo sa harap niya. Nakita niyang ang loob ng palasyo ay isang sistema ng mga bituin. Ang sistemang ito ay malawak at naglalaman ng hindi mabilang na mga bituin. Ang bawat bituin ay kumikislap ng maliwanag, at siya ay nakatayo sa sistemang ito. Isang kakaibang alingaw mula sa sistema ng mga bituin. Biglang itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo at may kumislap na malamig na ningning sa kanyang mga mata. Kabanata 1928 Magtulungan. May 9 na planeta na tila nagbago ng mga direksyon dahil sa isang misteryosong puwersa at lumilipad papunta kay Wang Lin. Ang mga 9 na planetang ito ay parang 9 na higanti na agad na nagsanib at mabilis na lumapit kay Wang Lin. Ang biglaang pagbabago na ito ay pinilit si Wang Lin na lumipat mula sa kanyang kinaroroonan. Gayunpaman, ang mga 9 na planeta ay nagbago ng direksyon at lumipad patungo sa kanya. Maaaring ito ang unang level ng Empyrean Trial. Nagningning ang mga mata ni Wang Lin at hindi na siya umiwas. Naglakad siya patungo sa mga papalapit na planeta, itinaas ang kanang kamay, at naghagis ng isang malakas na suntok. Call the Wind. Ang suntok na ito ay naglalaman ng 9 na spells ng Call the Wind. Ang suntok na ito ay bumuo ng isang bagyong parabang isang tunay na itim na dragon ang sumasalpok sa unang planeta. Nagkaroon ng malalakas na tunog ng kulog at bumagsak ang planeta. Matapos gumuho ang planeta, lumingon si Wang Lin at sinipa ang pangalawang planeta. Isang malakas na putok ang narinig. Gumalaw ang katawan ni Wang Lin at nagkaroon ng mga after images bago ang mga natitirang planeta, pagkatapos ay naghagis siya ng ilang suntok. Ang malalakas na tunog ng kulog ay kumalibit sa buong sistema ng mga bituin. Ang lahat ng mga planetang bumangga patungo sa kanya ay nagkabasag, ngunit nagkaroon ng isang malakas na puwersa na dumaan mula rito. Ang puwersang ito ay direktang nagudyok kay Wang Lin na itulak palabas ng sistemang ito ng mga bituin. Nablur ang paningin ni Wang Lin. Nang maibalik ang kanyang paningin, nawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan at itinulak palabas mula sa unang palasyo. Bumulusok siya sa lupa at umatras ng ilang libong talampakan bago siya nakapagpigil sa sarili. Bigo. Biglang tumangala si Wang Lin at nag-isip. Hindi naglabas ng gintong liwanag ang palasyo, na nangangahulugang nabigo si Wang Lin sa unang level. Ito ay nakita ng lahat ng mga Empyrean Exalt cultivators sa paligid, at sila'y nagulat. Ang mga Empyrean Exalts na nakipaglaban kay Wang Lin ay puno ng hindi paniniwala. Hindi man lang nakapasa sa unang level, ang taong ito. Bihirang mangyari na hindi makapasa ang isang Empyrean Exalt sa unang level. Ngayon, makikita ko pa ito. Hindi ito dapat mangyari. Ang lakas ni Wang Lin sa labanan ay napakabigat. Paano siya nabigo sa unang level? Sa puntong iyon, tinitingnan si Wang Lin ng mga Empyrean Exalts sa paligid. Nasa kanilang mga mata ang sorpresa, paghamak, at kawalang malasakit. Ang bawat isa dito ay nakapagpasa sa unang level ng madali, kaya nang makita nilang nabigo si Wang Lin, hindi maiwasang magpakita ng kaunting paghamak. Bagamat hindi nila ipinakita, naruroon ito. Tiningnan ni Empyrean Exalt Zulin si Wang Lin at pagkatapos ay isinara ang kanyang mga mata. Tahimik na nag-isip si Wang Lin habang tinitingnan ang itim na palasyo sa harap niya, pagkatapos ay nagningning ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata. Mabilis siyang naging isang sinag ng liwanag at tumakbo patungo sa palasyo. Nakakita ng karamihan ng mga Empyrean Exalt cultivators sa paligid ang kanyang galaw, at karamihan sa kanila ay tumango.
Pagkatapos ng pagkatalo, bihirang magtagumpay sa pangalawang pagkakataon. Imbes na mag-aksaya ng oras dito, mas mabuting umalis at magsanay ng mabuti. Tila umaasa pa siya sa swerte. Hehe, ayos lang. Baka makatawid pa siya sa unang level sa pamamagitan ng swerte. Mabilis si Wang Lin at agad siyang pumasok sa palasyo. Ang kanyang paningin ay nagbago at agad siyang lumitaw sa sistema ng mga bituin. Tahimik siya at hindi nag-alala tungkol sa kanyang pagkatalo. Tumayo siya doon at tinitingnan ang unahan niya ng maliwanag na mga mata. Isang malakas na alingaw-ngaw ang umabot at 9 na planeta ang biglang nagbago ng kanilang mga direksyon na para bang kinokontrol ng isang pares ng hindi nakikitang mga kamay. Ang 9 na planeta ay lumipad ng direkta patungo kay Wang Lin. Hindi gumalaw si Wang Lin at ang kanyang divine sense ay kumalat upang balutin ang lugar. Nang ang 9 na planeta ay umabot sa ilang libong talampakan mula sa kanya at ang presyon ay damapo sa kanyang katawan, bigla niyang itinaas ang kanang kamay. 9 na, Call the Wind, na spells ang nagsanib sa kanyang kamao at binangga ang kalawakan. Ang suntok na ito ay nagdulot ng pagyanig sa sistema ng mga bituin, at pati ang 9 na planeta ay nayanig. Mula sa malayo, parang nawala si Wang Lin at napalitan ng isang 9 na ulo ng itim na dragon. Ang 9 na ulo ng itim na dragon ay sumalpok patungo sa 9 na planeta. Isang malakas na pagsabog ang narinig, ngunit patuloy itong umalangaw-ngaw. Sabay-sabay na gumuho ang 9 na planeta. Nang mag-collapse ang 9 na planeta, isang walang katapusang gintong liwanag ang kumalat. Ang gintong liwanag ay pumuno sa sistema ng mga bituin at kumalat mula sa unang palasyo. Ang mga Empyrean Exalt Cultivators na nakaupo sa labas ay nahatak ng gintong liwanag, at lahat sila ay may kakaibang tingin. Nakita nila ang isang puting buhok na cultivator na mabilis na lumabas mula sa tuktok ng palasyo at patungong pangalawang palasyo sa itaas. Talaga bang nakapasa siya? Ang white-haired Empyrean Exalt ay talagang kawili-wili. Sa unang pagkakataon, nabigo siya at ang pangalawa ay swerte lang. Ngunit ang swerte ay hindi makakatulong sa iyo sa pangalawang palasyo, ang lakas lang ang mahalaga. Ang mga Empyrean Exalt sa paligid ay medyo interesado sa pangyayaring ito ng isang maliwanag na gintong liwanag ang lumabas mula sa pangalawang palasyo. Ang gintong liwanag mula sa unang palasyo ay hindi pa nag-dissipate nang dumating ang gintong liwanag mula sa pangalawang palasyo. Ang magkakasalungat na gintong mga liwanag mula sa dalawang palasyo ay halos nagbigay liwanag sa buong kontinente. Ang biglaang pangyayaring ito ay ikinagulat ng ilang mga malamig at mayabang na Empyrean Exalts. Ha! Tapos na agad niya ang pangalawang level. Magkano kaya ang inabot? Nabigo siya sa unang palasyo ngunit agad na nakapasa sa pangalawang palasyo. Lumabas si Wang Lin mula sa pangalawang palasyo habang kumikislap ang gintong liwanag. Hindi siya nag-atubiling magtulungan patungo sa pangatlong palasyo. Ang kanyang galaw ay agad na nakakuha ng pansin mula sa higit pang mga Empyrean Exalts. Karamihan sa kanila ay nasa pangatlong palasyo, at dahil nabigo si Wang Lin sa unang palasyo, nag-aalinlangan sila kung makakapasok siya. Sa pangatlong palasyo, bukod sa pagsasanib ng 27 na spell sa iyong katawan, may isang gintong planeta sa gitna nito. Ang gintong planeta ang susi. Makakapagsanib ako ng 30 spell sa katawan ko ngunit nabigo pa rin dahil sa gintong planeta. Katumbas ito ng lahat ng mga planeta. Magiging mahirap para sa kanya na pumasok sa pangatlong level. Higit sa kalahati ng 200 Empyrean Exalts ay nakatingin. Habang hinuhulaan nila ang magiging resulta, ang ilang mga cultivators ay nagpakita ng mga sigaw ng pagkabigla. Lahat ay nakakita ng pagningning mula sa pangatlong palasyo hindi magtatagal pagkatapos pumasok si Wang Lin. Sa ngayon, hindi pa nag-dissipate ang gintong liwanag mula sa unang at pangalawang palasyo. Ang gintong liwanag mula sa pangatlong palasyo ay lumiwanag at nagsanib. Parang isang mahabang dragon na dahan-daw ang lumalaki ang katawan. Ang gintong liwanag ay nakakatakot. Habang pumapalibot sa lugar, pinili nito ang mga mata ng mga Empyrean Exalt sa ibaba. Natapos. Nakapasa siya sa 3 level ng sabay. Sa ganitong lakas, paano siya nabigo sa unang level? Anong bilis? Kung makakapasa siya sa unang 3 level ng ganito kabilis, ibig sabihin malakas siya talaga. Upang magpatuloy sa pagbukas ng mga palasyo, tanungin ko kung ilang palasyo pa ang kaya niyang buksan. Si Wang Lin ay mabilis na lumabas mula sa pangatlong palasyo at tinitingnan ang pang-apat na palasyo. Hindi siya nag-atubiling tumakbo patungo sa pang-apat na palasyo sa harap ng mga mata ng lahat. Ang Empyrean Trial na ito ay nangangailangan na sirain lahat ng planeta ng sabay-sabay. Kung isa-isang sirain ko sila, pagbagsak ito. Nanatiling kalmado si Wang Lin, ang unang 3 level ay hindi naging mahirap para sa kanya. Sa isang saglit, nawala siya papasok sa pang-apat na palasyo. Pati si Empyrean Exalt Zulin ay nagbukas ng kanyang mga mata at tumingala sa pang-apat na palasyo. Hindi lang siya, kundi halos lahat ay nakatingin. Ang pang-apat na palasyo ay isang threshold para sa mga Empyrean Exalt Cultivators. Hindi hihigit sa 200 tao ang nakapasa sa pang-apat na palasyo. Karamihan sa kanila ay tumigil doon.
kaya't ang mga galaw ni Wang Lin ay nakakuha ng kanilang pansin. Ang mga nakakapasok sa pang-apat na level ay itinuturing na malakas sa mga Empyrean Exalts. Ang oras ay dumaan ng dahan-dahan. Isang hininga, dalawang hininga. Habang dumadaan ang oras, nagsimulang magdim ang gintong liwanag mula sa unang palasyo at nagpapakita ng mga palatandaan ng pagdisipate. Ngunit, habang ang gintong liwanag mula sa unang palasyo ay halos mawala, biglang tumayo ang mga kalahating dosenang cultivators mula sa paligid at tumingala sa kalangitan. Sa sandaling iyon, naglabas ang pang-apat na palasyo ng isang gintong liwanag na higit na malakas kaysa sa liwanag ng unang tatlong palasyo. Sa sandaling lumitaw ang gintong liwanag, nagsanib ang apat na palasyo ng perpekto. Parang isang maliit na bahagi ng buntot ng isang dragon na nagbigay ng nakagugulat na tanawin. Na-break niya ang pang-apat na level. Talaga, nakapasa siya sa pang-apat na level. Malakas siya kahit sa mga Empyrean Exalts. Si Empyrean Exalt Zhu Lin ay nayanig, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa figure na lumabas mula sa pang-apat na palasyo. Ramdam niyang may banta mula sa figure. Sa kalangitan, nakatayo si Wang Lin sa gintong liwanag sa paligid ng pang-apat na palasyo at tinitingnan ang pang-limang palasyo. Nagningning ang kanyang mga mata. Ang pang-apat na level ay may 36 na planeta at 2 gintong planeta. Ginamit ko ang lahat ng aking avatars, at kung wala ang soul armor, ang pang-apat na level ang aking hangganan. Ngunit kung isuot ko ang soul armor, nagtataka ako kung ilang level pa ang kaya kong pagtagumpayan. Sayang, kailangan ko munang pumunta sa Mountain Sea para kunin ang puno, kaya magiging abala kung ipapakita ko ang aking lakas dito. Pagkatapos kong makuha ang Mountain Sea Tree, babalik ako at susubukan ko muli. Kabanata 1929 High Z. Hindi agad pinilit ni Wang Lin ang natitirang mga palasyo, kahit na ang pinakamabilis na paraan upang makuha ang atensyon ng mga Grand Empyreans ay sa pamamagitan ng Empyrean Trail. Ngunit sa ngayon, mayroon pa siyang ibang bagay na kailangang gawin. Matapos magmuni-muni sandali, habang ang gintong liwanag mula sa apat na palasyo ay patuloy na nagpapaliwanag sa paligid, bumaba si Wang Lin patungo sa lupa sa harap ng mga nakapaligid na Empyrean Exalts. Halos lahat ng mga tanaw ng mga nagmumuni-muni na cultivators ay nakatuon kay Wang Lin, tulad ng nangyari kay Empyrean Exalt Zhu Lin kanina. Maging ang mga mata ni Empyrean Exalt Zhu Lin ay kumunot habang tinitingnan si Wang Lin. Sa pananaw niya, kakaiba si Wang Lin kumpara sa mga ordinaryong cultivators. Ang ibang mga cultivators ay patuloy na susubok sa susunod na palasyo kahit alam nilang wala silang pagkakataon. Makikilala nila kung gaano kahirap ang susunod na palasyo at kung saan sila nagkukulang para matulungan ang kanilang pagsasanay. Ngunit pagkatapos na masira ni Wang Lin ang ika-4 na palasyo, hindi na niya tiningnan ang ika-5 palasyo. Maaaring hindi ito napansin ng iba, ngunit napansin ito ni Empyrean Exalt Zhu Lin at nakaramdam siya ng takot kay Wang Lin. Baka alam niya na walang pagkakataon na mapasa ang ika-5 antas, o baka alam niyang kayang niyang malampasan ang ika-5 antas nang hindi tumitingin, kung ito man ay ang una o ang huli, sana ito ang huli. Tahimik na inisip ni Empyrean Exalt Zhu Lin at nagningning ang kanyang mga mata. Nang dumaan si Wang Lin sa lupa, ilang mga Empyrean Exalt cultivators ang ngumiti upang batiin siya. Karamihan sa kanila ay mga taong nakipaglaban na siya sa loob ng nakaraang 50 taon, kaya magkakakilala sila. May ilan na hindi pa siya nakikilala ngunit nais makilala siya. Ngumiti si Wang Lin at itinanghal ang kanyang mga kamay bilang pasasalamat sa kanila isa-isa. Mga kapwa cultivators, mayroon pa akong mahalagang bagay na kailangang tapusin, kaya magpapalam na ako. Kung may pagkakataon sa hinaharap, babalik ako. Nagbago si Wang Lin sa isang sinag ng liwanag at lumipad patungo sa transfer array na unang kanyang tinahak. Ang kanyang katawan ay naging ulap at naglaho. Matapos siyang maglaho, ang mga Empyrean Exalt sa paligid ay binitiwan ang kanilang mga titig. Ang mga magkakakilala ay nagsimula mag-usap. Malinaw na hindi siya nagsikap ng buong lakas. Nakita kung gaano kadali niyang nalampasan ang unang 4 na antas, kaya ko ang white-haired Empyrean Exalt na ito ay kayang malampasan ng kahit ika-7 antas. Huwag naman, nakipaglaban ako sa kanya 30 taon na ang nakalilipas. Ang 4 na antas ay tila hangganan na niya. Mahirap sabihing tiyak. Bagamat maikli lamang ang 30 taon, may pagkakataon na makapagtulungan tayo, mga Empyrean Exalts. Maghintay tayo, dapat siya ay bumalik sa Empyrean Trial ng pangalawang pagkakataon. Sa tabi ng Mountain Sea at sa loob ng isang kuweba, biglang binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. May kumikislap na liwanag mula sa kanyang mga mata. Sa sandaling binuksan niya ang kanyang mga mata, ang Golden Exalt Sea Dragon na nagbabantay sa kanya ay nagpakita ng saya. Umikot ito kay Wang Lin at naglabas ng malalamang na huni. Inangat ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at tinapik ang ulo ng Sea Dragon. Tinitigan niya ang mga paghihigpit sa paligid niya. Sadyang nag-iwan siya ng isang oras na paghihigpit upang matansya kung gaano siya katagal na wala. Pareho ng oras na ginugol sa Empyrean Trial, walang pagbabago. Tumayo si Wang Lin at naglakad pasulong.
Agad na sumunod ang Sea Dragon. Isang tao at isang dragon ang lumabas sa kuweba. Sa sandaling ito, ang buwan ay mataas sa langit at ang malambot na liwanag ng buwan ay sumasalamin sa dagat sa ibaba. Ang mga alon ay kumikislap ng pilak. Ang tunog ng mga alon ay umuukit sa mga tenga ni Wang Lin at ang simoy ng hangin mula sa dagat ay humaplo sa kanyang katawan. Ang kanyang puting buhok ay damapo sa hangin at kumikislap ng maliwanag sa ilalim ng liwanag ng buwan, parang maaaring magbalik ang liwanag ng buwan. Habang nakatingin kay Wang Lin sa Mountain Sea, nag-isip siya ng sandali at pagkatapos ay umakyat sa likod ng Sea Dragon. Ang Sea Dragon ay umungol at lumipad patungo sa Mountain Sea. Ang mga Empyrean Exalt Cultivators ay nasa ibaba lamang ng Grand Empirines at ng 48 Ascendant Empirines. Maaari silang pumunta halos kahit saan, at 99% ng mga sekta ay nasa kanilang paa. Nasa tuktok sila ng Celestial Clan. Kahit ang mga sinaunang kaluluwa ay maaaring labanan habang sila ay nakasil. Tulad ngayon, si Wang Lin ay pupunta sa Mountain Sea Tree na nakasil dito. Bago siya makamtan ng lakas ng isang Empyrean Exalt, imposibleng magawa ito. Si Empyrean Exalt High Z, na kayang pagsamahin ng 70 spells sa isang daliri, ay nakatira dito. Ngunit makararating si Wang Lin dito. Napakabilis ng Golden Exalt Sea Dragon. Hindi ito tumigil sa ere, ngunit nang pumasok ito sa Mountain Sea, pumasok ito sa dagat. Sa pagiging isang Sea Dragon, parang isang isda na nakabalik sa tubig at gumagalaw ng mas mabilis. Naglabas ito ng isang serye ng matalim na huni na umabot sa tahimik na gabi. Hindi matagal gamitin ang Heavenly Bull Soul Armor. Kahit ngayon, hindi pa aabot ng kalahating oras. Malakas si Empyrean Exalt High Z, ngunit gamit ang aking Soul Armor at Rapid Spell Art, imposibleng matalo ako. Gayunpaman, hindi ko siya matatalo agad. Kaya't kailangan kong gawin ito. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumikislap at pabilis ng pabilis ang paggalaw ng Sea Dragon patungo sa kailaliman ng Mountain Sea. Ang mga alon na nilikha ng Sea Dragon ay nagbunga ng isang napakalaking vortex sa dagat, at ang mga huni nito ay umabot sa dagat. Ang mga hayop sa dagat ay kinabahan sa lakas ng Sea Dragon at lahat ay umatras. Wala ni isa ang naglakas loob lumapit. Hindi nagtagal, nang malapit na si Wang Lin sa gitna ng Mountain Sea, isang napakalaking alon ang biglang sumulpot sa unahan. Ang alon na ito ay umakyat sa langit, bumuo ng isang pader ng tubig na hamarang sa Sea Dragon. Ipinakita ng Sea Dragon ang isang mabagsik na ekspresyon at pinukpok ang ulo nito sa pader ng tubig. Ang mga kulog na tunog ay umalingaw habang gumuho ang pader ng tubig at tumuloy ang Sea Dragon. Ang tubig ay sumabog na parang kumukulo. Malalaking mga tentacles na puno ng malagkit na likido ang mabilis na umusbong mula sa tubig. Ang mga tentacles ay nag-cruise sa isa't isa at isang isla ang umangat mula sa dagat. Mukhang isang isla, ngunit kapag tiningnan ng mabuti, malinaw na makikita na ito ay isang malaking nilalang na octopus. Isang Golden Exalt Aura ang sumabog mula sa octopus na ito. Matapos lumitaw ang hayop, isang magandang babae na nakatayo sa ulo nito ang naging malinaw. Nagsusuot siya ng berdeng damit, at bagamat ang kanyang katawan ay natatakpan ng damit, ang makikita ay magpapakilig sa sinuman. Hawak niya ang isang berdeng plota at ang kanyang mahahabang buhok ay nakatali sa likod ng kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na nagpapakita ng hindi matitinag na kagandahan. Mayroong 5 kulay na starfish sa kanyang maganda at makinis na noo. Isang tuldok na nagpapakinang sa kanyang kagandahan sa mundong ito. Wang Lin, ano ang ginagawa mo dito ulit? Kahit wala ng halaga sa akin ang Mountain Sea Tree Spirit, hindi ko papayagan na kunin mo ito. Ang babae ay nagkunot ang noo habang tinitingnan si Wang Lin na nakatayo sa likod ng Sea Dragon na dumaan sa pader ng tubig. Ang Sea Dragon ay umungol. Hindi ito tinutok sa babae, kundi sa octopus na nasa ilalim niya. Ang octopus ay may magkasunod na mata na nakatingin din sa Sea Dragon. Tila hindi ito ang unang pagkakataon na nagkita ang mga makapangyarihang nilalang ng dagat na ito. Nakipaglaban na sila noon. Matamang tumayo si Wang Lin sa likod ng Sea Dragon at tinitigan ng magandang babae habang nagsasalita, ang Mountain Sea Tree Spirit ay may malaking halaga para sa akin. Hindi ko na kailangan lahat, kundi isang bahagi lamang. Wala na itong halaga sa iyo at hindi naman makakaapekto sa Mountain Sea. Bakit mo ako pinipigilan? Gayun din, hindi ito iyo, Empyrean Exalt High Z. Itong si Celestial Ancestor ang nagsil nito. Dahil nandito ang iyong kuweba, akala mo ba maaari mo itong angkinan para sa sarili mo? Nakita ni Wang Lin ang kagandahan ng babaeng ito 3 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang kagandahan ay maaaring ituring na ganap. Sa buong buhay ni Wang Lin, bihira siyang makakita ng babaeng makakakumpara kay Mu Bingmei sa kagandahan siya lamang ang tanging isa. At ang babaeng ito ay isang Empyrean Exalt, kaya't may natatanging karisma siya. Ipinataas ng babae ang kanyang baba habang malamig na tinitingnan si Wang Lin at tinuro siya. Nandito ako, kaya lahat ng nasa Mountain Sea ay akin. Kung matatalo mo ako, saka mo lang ito makukuha, pero kaya mo ba?
Dumaan ka lang 3 taon na ang nakalilipas at hindi mo kayang tiisin ang 3 pag-atake mula sa akin. Ngayon, 3 taon na ang lumipas at gusto mong subukan ulit. Bobo. Pagkasabi nito, nagbago ang kulay ng mundo at umungol ang dagat habang 70 vortexes ang sumulpot sa pagitan niya at ni Wang Lin. Ang bawat vortex ay naglalaman ng isa sa kanyang mga spell. Sinimulan niya gamit ang pinakamalakas niyang galaw. Malinaw na nais niyang itulak pabalik si Wang Lin gamit lamang ang isang galaw. Tahimik ang ekspresyon ni Wang Lin. Nang itaas ng babae ang kanyang daliri na parang jade, may isang malabong kumislap sa kanyang mukha. Ang Heavenly Bull tattoo na matagal niyang itinago ay lumabas at mabilis na tumakip sa kanyang katawan. Muling lumitaw ang Heavenly Bull Soul Armor pagkatapos ng higit sa 50 taon. Sa sandaling maganyo ang Heavenly Bull Soul Armor, ang aura ng cultivation ni Wang Lin ay sumabog. Tumalon siya mula sa Sea Dragon at tumingin kay Empyrean Exalt High Z, na nagulat sa paglabas ng Heavenly Bull Soul Armor. Soul Messenger. Kumunat ang mga mata ni Empyrean Exalt High Z. Napansin niyang pinipigilan ni Wang Lin ang kanyang buong lakas sa kanilang huling laban, ngunit hindi niya inasahan na magiging isang Soul Messenger siya, na mas kaunti pa kaysa sa mga Ascendant Empyreans. Isang Empyrean Exalt pero isa ring Soul Messenger, ngunit kahit ganon, hindi mo ako matatalo sa isang maikling panahon. Lahat ng Soul Armors ay may limitasyon. Gusto kong makita kung gaano katagal mo kayang manatili gamit ang Soul Armor. Agad na hinawakan ng magandang babae ang hangin at itinuro ang langit. Kabanata 1930 Espiritu na hindi mula sa Immortal Astral Continent. Huwag mong isipin na kailangan ko pa kitang talunin, ang kailangan ko lang ay manatili ka. Gumalaw si Wang Lin at mabilis na umiikot ang 5 spell veins sa kanyang katawan. Bigla, 77 mga after-image ni Wang Lin ang lumitaw. Kasama ang kanyang orihinal na katawan, umabot ito sa kabuuang 78 katawan. Bawat after-image ay eksaktong kapareho ng orihinal na katawan at sobrang realistic. Tumigil, tumigil, tumigil. Ang 77 after-images at ang orihinal na katawan ay gumamit ng parehong spell, ang stop spell. Sa sandaling lumitaw ang spell na ito, nagbago ang kulay ng mundo. Ang 78 Wang Lin sa kalangitan ay iniunat ang kanilang kanang kamay at itinutok ang mga ito sa magandang babae sa ibaba. Sa pagturo na ito, nagsanib ang 77 after-images sa katawan ni Wang Lin at isang dambuhalang anino ang lumitaw sa mundo. Ang anino ay isang daliri na parang kayang suportahan ng langit at lupa. Lumabas ang daliri at itinuro kay Empyrean Exalt High Z. 50 taon na ang nakalipas, naglagay si Wang Lin ng Soul Armor at sabay-sabay na nag-atake gamit ang 98 spells. Pinagtibay niya ang Devil Dao Sect's Old Ancestor at pinilit siyang gumamit ng life-saving Dao Robe na ibinigay ni Grand Empyrean Dao Yi. Kahit ang Divine Sense ni Grand Empyrean Dao Yi ay kailangan pang magpakita upang alisin ang malakas na hampas ni Wang Lin. Ngayon, pagkatapos ng 50 taon ng paglalaban, nakuha na ni Wang Lin ang buong kontrol sa kanyang lakas. Kahit walang Soul Armor, kaya niyang talunin ang maraming Empyrean Exalts. Kahit ang Devil Dao Sect's Old Ancestor, kaya niyang manalo ng walang Soul Armor. Malakas na siya ngayon at ibang-iba sa kanyang anyo 50 taon na ang nakalipas. Ngayon, matapos niyang gamitin ang Soul Armor at ang Rapid Spell Art upang pagsamahin ng 98 spells, ang kanyang lakas ay higit na mas malakas kaysa dati. Nagbago agad ang ekspresyon ni Empyrean Exalt High Z at ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang ginamit ni Wang Lin ang buong lakas niya, at ang 98 spells ay nagdulot ng pagyanig sa kanyang puso. Habang itinuro niya ang daliri, tila huminto ang lahat sa mundo. Tumigil ang hangin sa dagat, tahimik ang mga alon, at ang galaw ng mundo ay nahinto. Ang lakas na ito ay kayang patigilan ng lahat, at bumaba ito kay Empyrean Exalt High Z. Nang bumaba ang lakas sa kanya, pati ang kanyang kanang kamay ay tumigil at ang kanyang origin soul ay hindi na gumagalaw. 78 stop spells. Mapatla ang mukha ni Wang Lin. Ang pagturo na ito ay naglalaman ng kanyang buong lakas. Matapos lumitaw ang 78 stop spells, dumaan ito sa isang nakatagong pagbabago na hindi kayang ipaliwanag ni Wang Lin. Ito ay katulad ng kung paano huminto ang mundo noong lumabas si Grand Empyrean Dao Yi. Wala tayong galit sa isa't isa, hindi kita gustong patayin. Sabi ni Wang Lin habang tinitingnan ng nagyayalong Empyrean Exalt High Z at pagkatapos ay nawala sa dagat. Noong mga nakaraang taon, hindi kayang magsanib ang 98 spells ni Wang Lin sa isa't isa tulad ng isang Empyrean Exalt, kaya't ang kanyang mga spell ay naging parang isang hukbo na may mga sundalo ngunit walang general. Kaya't ang isang Grand Empyrean ay kayang sirain ito gamit lamang ang isang suntok. Ngunit ngayon, wala na ang kanyang mga avatar, kaya't kaya niyang pagsamahin ang siyam na spell sa kanyang katawan. Pagkatapos, dahil sa misteryosong compression power ng kanyang mga avatar, kaya niyang pagsamahin ng 36 spells, kaya't higit pa itong malakas kaysa dati.
Noong nakaraan, ang mga spells ay parang isang pangkat ng mga nagkalat na sundalo, ngunit ngayon, mayroon ng general. Kahit hindi malakas ang general, ang lakas ng mga spells ay malaki ang pagtaas. Matapos patigilan si Empyrean Exalt High Z, alam ni Wang Lin na hindi ito magtatagal. Gumalaw siya ng mabilis at nagmadali patungo sa kailaliman ng dagat. Ang oras ay dumaan ng mabagal. Sa ika-4 na paghinga, dumating si Wang Lin sa pinakamalalim na bahagi ng dagat. Ang presyon dito ay sapat upang durugan ang katawan ng mga karaniwang cultivator, ngunit wala itong problema kay Wang Lin na may ancient Dao body. Biglang nagbigay si Wang Lin ng isang suntok sa seabed. Ang suntok na ito ay nagpasik ng dagat at 78 vortexes ang lumitaw sa harap ni Wang Lin at nagsimulang sumugod sa seabed. Habang ang malalakas na tunog ng kulog ay umuugong, ang seabed ay gumuho at isang dambuhalang butas ang lumitaw. Maraming tubig ang damaloy dito, kaya't ang butas ay mukhang isang black hole. Hindi nagatubili si Wang Lin. Naisagawa na niya ang paghahanap sa Mountain Sea sa nakaraang 3 taon. Alam niyang paano hanapin ang Mountain Sea tree na sumusuporta sa Mountain Sea. Bumangga siya sa black hole at nawala ng walang bakas. Sa sandaling ito na ang ika-6 na paghinga. Ang pusit ay nasa saklaw ng stop spell, kaya't hindi ito gumagalaw. Ang magandang babae ay nanatili sa kanyang dating galaw. Hindi man lang makapikit ang kanyang mga mata. Ang Sea Dragon ay nasa gilid at may pagmamalaki sa mga mata. Ang Sea Dragon ay umungol sa pusit gamit ang isang wika na tanging mga hayop dagat tulad nila lang ang nakakaintindi. Ang oras ay dumaan. Sa ika-8 paghinga, dumating si Wang Lin sa ilalim ng Mountain Sea. Sa mundong nasa loob ng black hole, may isang napakabigat na puno. Ang punong ito ay kalahating bahagi ng Mountain Sea, at hindi mo agad makikita ang dulo nito. Ang katawan ng puno ay matuyo, ngunit ang mga sanga ay lumago upang suportahan ang Mountain Sea. Kung ikukumpara, si Wang Lin ay napakaliit, hindi matatanaw. Ang puno ay puno ng death aura at mga layer ng seal. Dagdag pa, naglalaman ito ng malakas na killing intent, na parang ang punong ito ay pumatay ng maraming nilalang. Sa labas ng napakabigat na katawan ng puno, may 7 grupo ng berde na ilaw sa paligid ng puno. Bawat isa ay kasing laki lang ng kamao at tila hindi akma sa dambuhalang puno. Ang mga grupong ito ng berdeng ilaw ang nais ni Wang Lin. Ito ang Mountain Sea Tree Spirits na ipinanganak matapos mamatay ang Mountain Sea Tree. Ang mga espiritu na ito ay makakatulong sa isang cultivator upang makuha ang wood essence. Ang Mountain Sea Tree ay orihinal na may maraming espiritu nito, ngunit pagkatapos nitong mamatay, marami ang kinuha. Ngayon, 7 piraso na lang ang natira. Ang mga Mountain Sea Tree Spirits ay hindi nasa loob ng seal, kundi lumulutang sa labas dahil sa isang hindi malamang dahilan. Parang walang epekto ang seal sa mga espiritong ito. Ngayong ika-10 paghinga ay dumaan na. Walang pag-aalinlangan, si Wang Lin ay lumipat malapit sa Mountain Sea Tree at inabot ang kanyang kamay. 6 sa 7 Mountain Sea Tree Spirits ay kinuha niya at pagkatapos ay nag-alis na siya. Pagdapo niya ng kanyang mga paa, bigla niyang naramdaman ng matinding sakit sa kanyang mga mata at ang gintong liwanag sa kanyang mga mata ay kumislap ng labis. Ang biglaang pagbabago ay nagdulot kay Wang Lin upang huminto. Ang sakit sa kanyang mga mata ay naglalaman ng isang pagtawag. Para bang may isang bagay sa Mountain Sea Tree na tinatawag ang kanyang mga mata. Ang mga mata ni Wang Lin ay naglalaman ng isang piraso ng espada ng Celestial Ancestor. Dahil dito, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng kapangyarihan ng pagpapatahimik ng espada. Bigla siyang bumalik. Habang kumikislap ang gintong liwanag mula sa kanyang mga mata, nakita niyang may isang sinag ng gintong ilaw na lumipad patungo sa kanya. Lahat ng ito ay nangyari ng mabilis. Nang mapansin ni Wang Lin ang gintong ilaw, napansin niyang may palm-sized na gintong piraso sa Mountain Sea Tree. Isang piraso ng espada ng Celestial Ancestor. Kumunat ang mga mata ni Wang Lin. Ang palm-sized na gintong piraso mula sa Mountain Sea Tree ay lumipad patungo kay Wang Lin. Hindi ito tinatawag ni Wang Lin, kundi parang si Wang Lin ang tumatawag dito. Ngunit ang seal sa paligid ng Mountain Sea Tree ay kumislap ng maliwanag habang ang piraso ay sinusubukang lumabas. Nagkaroon ng mga ripples at sa huli, kalahating piraso ang lumabas mula sa seal. Ang natitirang bahagi ng piraso ay nanatiling nasa loob ng seal at hindi makalabas. Sa sandaling lumabas ang kalahati, kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Para bang ang isang katulad na piraso sa kanyang mga mata ay gustong lumabas. Paano magkakaroon ng Mountain Sea Tree ng piraso ng espada ng Celestial Ancestor? Sa nakaraang 50 taon, sinadyang hinanap ni Wang Lin ang mga bagay na ipinahid ng matandang lalaki mula sa Green Scorpion Temple sa kanyang katawan. Sa wakas, kung nais niyang magmaster ng kanyang katawan, kailangan niyang maintindihan ang pinagmulan ng mga bagay na ito. May mga usap-usapan na ang espada ng Celestial Ancestor ay nabasag sa laban-laban sa Green Devil Scorpion dahil sa buntot ng alakdan. Gayunpaman, hindi bababa sa 10 alamat ang narinig ni Wang Lin ukol dito.
Halos bawat kontinente ay may alamat na nagsasabing ang kaluluwa na nakasil sa kontinenteng iyon ang nagdulot ng pagkabasag ng espada. Wala siyang paraan para matukoy kung alin ang totoo at alin ang hindi. Mayroon pang isang alamat na nagsasabing ang espada ay nabasag ng kusa matapos maglaho ang Celestial Ancestor. Ang mga piraso nito ay nagkalat sa iba't ibang kontinente. Ang mga pag-iisip na ito ay dumaan sa isipan ni Wang Lin at siya ay nag-alinlangan. Ang seal na ito ay inilagay ng Celestial Ancestor. Kung kukuha ako ng piraso na ito, malamang ay mag-trigger ng kapangyarihan ng seal na ito. Mula sa simula hanggang ngayon, 15 paghinga na ang lumipas. Desidido si Wang Lin na umatras ng ilang hakbang at hindi gumalaw kasama ang kanyang orihinal na katawan. Sa halip, ang kanyang Thunder Essence True Body ay lumipad papunta sa piraso ng espada. Tumakbo siya papunta rito at agad na hinawakan ng piraso. Ang Green Devil Temple ay may seal din, pero hindi ito malaking problema. Gayunpaman, ang seal na ito ay medyo naiiba, ngunit, ang kayamanan ay matatagpuan sa panganib, kaya't hindi ako basta-basta aalis. Inabot ng Thunder Essence True Body ang espada at kinuha ang piraso. Sa sandaling hinawakan ng kanyang kanang kamay ang piraso ng espada, sumabog ang sealing force mula sa Mountain Sea Tree. Nagkaroon ng mga ripples kung saan naruroon ang piraso ng espada. Ang mga ripples ay bumuo ng isang dambuhalang mukha na puno ng kadakilaan at isang puwersa ng pagpapatahimik na lumapit kay Wang Lin's Thunder Essence True Body. Natuklasang hindi immortal astral continent na kaluluwa, seal. Isang sinaunang tinig ang umalingongaw sa ilalim ng dagat. Talaga nga may problema. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin.